you, Kit. Palakpakan naman natin si Mr. Kit Cuevas. Good morning! Happy New Year! Happy New Year! Ayan. So, 2018, dapat panibagong goal, panibagong pangarap, and make sure na iniwan nyo na lahat ng mga drama nyo noong 2017. Iniwan nyo na yung mga, hindi naman problema because the truth is, we still have to face the same problem, but definitely, dapat noong 2017, kung ano yung mga bagay na hindi nakatulong sa'yo, especially in terms of your emotions, your thinking, you have to leave them behind. Kasi sa buhay, may tinatawag na you have to move on, di ba? And pag nag-move on ka, ibig sabihin ng move on, nakuha mo yung lesson and move on. Kaya nga may mga tao na pag sinabing, ba't hindi ka maka-move on ba? Pag sinabing hindi ka maka-move on, ano ibig sabihin nun? Hindi mo pa nalilimutan. Di ba? Yes. Ano pa? Dala-dala mo pa. Ano pa? May hugot ka pa. Tama ba ako? Yes! So, when you say you are trying to move on from an experience, whether it's good or bad, what you try to do is, you get the lesson and try to forget those things that do not help you anymore or probably get the lessons from your pain. Am I right? Yes. 2017, both personal and business, may mga kanya-kanya tayong mga pain na naramdaman. Hindi pwedeng i-ignore yun eh. Because it is an opportunity for us to grow pagka natututo tayo sa mga pain, sa mistakes, sa failures natin. Kaya nga may sinabi yung mga sikat na mga authors and even speakers are saying that, you know, success is a poor teacher. Hindi magaling na teacher ang success. In fact, wala kang matututunan pagka successful ka kasi successful ka din. The best teacher is your failure. The best teacher is your mistakes. Kasi pagka nagkamali ka, you learn the lesson and sana wag mo nang gawin because if you keep doing the same thing and over again, ang tawag doon, stupidity na yun, di ba? Yes. Sinaktan ka na nga, binalikan mo. Hugot! Yung mga ganun ba? Inaabuso na yung relationship nyo, you're being abused emotionally and physically, and you still, mahal ko eh. Hindi ka na pagmamahal yan. So, what you want is to learn from your mistakes because there is where you grow. Doon ka nag-grow. In 2017, for a lot of us, mga kaibigan, hindi nyo pwedeng sabihin na sayang yung 2017. Sayang yun kung wala tayong natutunan. Okay lang yung hindi kayo kumita, pero yung hindi ka na kumita at hindi ka pa naluto, yun ang hindi maganda. Tama ba yun? Yes. And dapat, yung 2017, whatever you did, kung ano man yung ginawa nyo ng 2017, aanihin nyo yun this 2018. Yes! Whether ang ginawa mo nung 2017 maganda, nagpaka-productive ka, nagpaka-active ka, ang dami mong kinausap, ang dami mong mga, ang dami mong penetrate na iba't ibang countries of our operations all over the world. As to whether or kung anong level ang ma-achieve mo ng 2018, alam nyo ba? Kung anong level ng achievement, whether big or small, ang makukuha mo ngayong 2018, is dependent kung anong ginawa nyo noong 2017. And guess what? Yung inaani mo o yung level of achievement mo noong 2017, galing yun dun sa ginawa mo noong 2016. That's why minsan, kaya importante itong goal getting or goal setting. You have to understand how time works. Ibig sabihin, gaano ka-relative, ka-connected, yung time or timing sa mga goals mo. Kunwari, sasabihin mo noong 2016, for example, walang nangyayari sa akin ngayong 2016. Well, the truth is, kaya walang nangyayari sa inyo noong 2016, walang nangyayari sa akin noong 2017. Well, the truth is, kaya walang nangyayari sa inyo noong 2017. Hindi enough yung tinanim mo noong 2016. Tama ba? Kasi pag nagtanim ka, meron pang tinatawag na process eh. Yung process, ang tawag nun, gestation. And you know, for a fact, na pag nagtanim ka, kung ano mang buto, whether buto yan, effort yan, whether kung ano man ang tinanim mo, may process pa siya, may period of time pa siya, bago mo anihin. Ang tawag doon, gestation. Gestate. Parang, halimbawa, yung nana, di ba, pag nagtanim ng kung ano mang tinanim sa matres,
Kung ba't nabubuntis, ano ba tinatanong doon? Naka-live tayo, hindi ko pwedeng sabihin. So kung ano yung tinanim doon, mag-gestate muna siya. Nagets nyo? And ilang months yung gestation? Pag normal, 9 months. And you know for a fact na 9 months, dun buo na. Hopefully yung bata and normal siya. Before that, before 9 months, pag yan 7 months, pag sinabing 7 months, 6 months, 5 months, ano tawag doon sa bata? Premature. And anong ginagawa para mag-survive yung bata normally? I-incubate yon. Kasi kailangan tapusin yung gestation. So meaning, merong cause and effect. For everything that's happening, may nag-cause nung something na yon. Yung effect, may nag-cause. Ibig sabihin, may gumawa. May nagsimula kung bakit may katapusan. Parang ganun. So pag i-assess mo kung ano yung na-achieve mo ng 2017, probably minimal. Kasi nakadepend pa yung 2017 mo sa effort mo ng 2016. Pero kung walang nangyari sa inyo ng 2017 dahil puro kayo tanim ng tanim, okay lang. Ibig sabihin yung tanim nyo ng 2017, aanihin mo ngayong 2018. Tama ba? Kaya ako sinasabi to, para hindi kayo mainit. Para alam nyo kung ano yung timing, kung anong stage kayo ng process nyo. Nagtatanim ba ako o maani ako? Because sometimes our disappointment comes from the fact that we don't understand how things work. You try to expect a lot when in fact you're just in the sowing period. Pag sinabing sowing period, nandun ka pa sa pagtatanim eh. Siyempre, pag nagtatanim ka, sa global, pag sinabing pagtatanim, ano pong ginagawa? Kausap ka ng kausap. Pag kausap ka ng kausap, walang ani yun eh. Tama ba? Ganito pa, pag kinausap mo, nag-pay in. Ani na ba yun? Hindi pa. Hindi pa eh. Kailangan nyo na pa-pay in mo, mga anak, dumami. Diba, hindi natatapos sa may napapayin ka, hindi. So pag may napapayin ka, kahit nag-7 heads pa yun, hindi pa ani yun. Tutulungan mo, tuturuan mo, tututukan mo para magkaroon din siya ng pay-in. And hopefully yung mapapapayin niya, maduduplicate para siya din may mapapayin down the line. And it takes many months before that process para mag-mature yung network. Tama ba ako? Yes. O ano pa yung mga tanim na effort? Sa aim, attend ka ng attend. Pag attend ka ba ng attend, may production, wala. Wala. Sino dito yung umattend ng training tapos pag-check niya sa DTC niya may 1,000? Galing niyo naman. Wala. Ang tawag dun sa umattend ka ng training, tanim. Because you're trying to learn a new skill and that skills, yun ang tutulong sa'yo para makapag-build ka ng network mo. So, yung word na training, hindi po siya productive. Hindi siya production-driven. But later on, pag yung natutunan mo sa training, na-acquire mo yung proper skills, then magkakaroon ka ng production. Ano pa, yung mga tanim? Sessions with your upline. Lagi kayong nagmi-meeting. Gabi-gabi may meeting. Magugulat ka, meeting ngayon. Bukas may pa-meeting na naman. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, yung topic na yun, topic din kagabi yun. Ulit-ulit lang. Tama ba? Tapos meron kayong bonding, meron kayong out of town, meron kayong mga sessions sa bahay ng upline. Inuulit-ulit lang. But then again, yun nga, ang tawag doon tanim because we're trying to inculcate in your system kung paano maging tunay na networker. And before that, after 6 months, attend ka ng training, attend ka ng session with your upline, attend ka ng mga bonding meeting yun ng upline mo. Guess what? Yung galaw mo, galaw na rin. Yung galaw ng upline mo, galaw mo na. Pati yung mannerism, gaya mo na. Pati yung kung bulol siya, nabubulol ka na. Napapansin niyo yan? Yung terminology niya, ng grupo niyo, terminology mo na din. Ito nakakagulat. Pag namasyal ka sa galeriya, alam mo pag ang naglalakad, headwater oil. Pusa ko sa inyo. Tama ba ako? Yung mga matatagal na rito. Di ba alam yung forma? May mga nakaslim ba? Headwater. Alam mo yung parang naaamoy mo. You're not trying to be judgmental about it or you're not trying to, pero alam mo kahit sa mall magpunta, kunwari may McDo, kung samang McDo, may nag-uusap. Ano sinasabi mo sa loob-loob? Tapos
yung kumakausap, yung nagsasalita, grabe ang titig niya dun sa kausap niya. Tapos panay ang ganito, ganyan, gumaganyan. Kasi normal na nag-uusap na hindi networker. Pwede namang walang ganito eh. Ang mga networker, makikita mo pag kumausap, kahit nasa table lang, gumaganyan. Tama ba ako? Napaka-expressive. Malalaman mo, bakit ganun sa palagay niyo? Because meron tinatawag na immersion eh. Pag na-immerse or nababad ka na sa isang kultura, malalaman mo yung kalakaran. Malalaman mo yung nakagawin. That's why, may mga times na hindi mo maintindihan bakit ka binababad ng apply mo. Pero the truth is, kailangan mo kasing ma-internalize yung culture. Tama ba? Yes. Kailangan ma-internalize mo yung tamang galaw. May galaw eh. Kunwari, sumama ka sa team ng mga basketball players. Okay? Yung basketball player, may kakaibang galaw sila pagka sila naglalakad sa mall. At iba rin ang forma nila pag nasa mall sila. Ang lalaki ng shorts, ang hahaba. Naka-chinelas lang. Tapos, naka-t-shirt na simple lang. Matatangkad tapos, makapapansin mo sila pag naglalakad, ang common, ang babagal maglakad. Wala akong nakitang basketball player na ang bilis maglakad. Lahat sila, mabagal. Mapapansin mo, player to. Varsity to. For a while, I'm sure nung yun rookie pa lang, hindi ganun ang galaw niya. Pero nung napasama na siya sa team, dahil ganun ang galaw ng team, pagdating ng ilang panahon o ilang buwan, yung galaw ng bawat individual sa team na yun, galaw na niya. Now, tatanungin ko sa inyo, paano kung matutunan nyo yung galaw na katulad ni Kit Cuevas? Yes! Ha? Yung taong yan, part-time, full-time police officer. But for the last few years, I'm telling you, he's been a consistent profit-sharing qualifier. Siguro, 5 taon nang umakit sa... Ilang taon na ba? 8 years. Every year, sunod-sunod. Walang palya. 8 years, every year, nag-award, tumatanggap ng profit sharing. Part-time. Paano kung matutunan niyo yung galaw pang Kit Cuevas? Hindi every year may profit sharing ka na, may trip to United States of America. And guess what? This coming February, I'm very proud to tell you, isa na naman sa profit sharing qualifier si Mr. Kit Cuevas. Galing, ano? Partida! Paano kung yun na matutunan? Paano kung matutunan mo yung mga galaw nila Joseph? Paano kung matutunan mo yung mga galaw ng profit ng mga BOD? So, it's very important na minsan malalaman mo yung learning mo. Parang wala nangyayari pag ang hindi mo nararamdaman, something inside you is changing already. Before anything maging visible, everything starts with the invisible plane. Tandaan yun, ang transformation, ng pagbabago, ang resulta, bago maging physical, nangyayari muna sa invisible plane. Nangyayari yun sa loob. Nangyayari yun sa tinatawag naming mental plane. Yung iba ang tawag doon, spiritual plane. So, anything, lalo na, pagdating sa goal setting, ang goal setting, akala natin, sa physical lang tinatrabaho. Ang tunay na goal setting, dalawa kung saan mo tinatrabaho ang goal mo. Mental and physical. Pag hindi mo siya nagawa sa mental, ang tawag doon, prototype. Dito mo palang ina-assemble sa isip. Kailangan ma-assemble mo siya sa isip para maging physical truth siya. Gets niyo ako? Yes. Kaya pagdating sa goal setting, it's not just about doing or working on it on the physical plane, but it's also working on it on the mental plane. That's why, at the end, meron akong mga input sa inyo on ways on how you can achieve your biggest goals this 2018. Gusto niyo ba yun? Yes. So, title nun, Make It Happen. You have to make things happen this 2018. Tapos na yung period na you wait for things to happen, you watch things to happen. This 2018, make things happen. Can we say that? Yes. Okay. Sabay-sabaw. 1, 2, 3, go! Make things happen! So this 2018, you have to make things happen.
Huwag ka na maghihintay, huwag mo nang, don't watch for things to happen. Tatrabawin natin, let's make things happen. And walang ibang, walang ibang tao or individual na responsible para mag-materialize yung goal mo, kundi ikaw. You have to take responsibility for everything. Ako, matagal na po akong trainer. I've been in the industry for the last 21 years. For me, the most important step in getting your goals in life is not about yung skills mo. Importante yon. Pero sa akin, ang unahin mo, you have to understand that you are responsible for your success. You have to claim that responsibility. You have to own that responsibility. Gusto mo magtagumpay sa aim? Ang una-una, bago ibagsak to, kailangan ma-internalize mo, kailangan akuin mo, at tanggapin mo na ikaw ang responsable sa buhay mo, sa tagumpay mo. It's not about your destiny. Maraming mga tao sa mundo, kaya mahirap. I've been to a lot of countries and I'm telling you, maraming mga tao hindi umaasenso. Bakit sa mga first world, second world countries mayaman ng tao? Simply because they understand that they create their lives. Sa third world countries, guess what? Saan natin dinadala ang buhay? Ha? Sa guhit ng palad. I'm not kidding. This is true. Saan mo dinadala ang buhay? Sa horoscope. I'm not kidding. Saan mo dinadala? Come February 16, sa pungsoy. Ay, year of the dog na yun. Ano ba ako? Year of the ox. Tignan ko nga, bang buhay ko ngayon. Pag tinignan mo pa naman yung mga pungsoy, may health, may career, may love life. Nakalagay sa love life, you will remain single. So, hindi ka nalalandi. Kasi nakalagay mo doon, single. Are you with me? Yes! Ang dami nating superstitious belief. We ask God for everything. That is right. We ask our great God, our Creator, our magnificent God for whatever things that we like. But sometimes, why do these things do not materialize when we ask for some very important things from Him? Because nalimutan natin, akala natin siya lang ang Creator. The truth is, you are co-creator with Him. Tama ba ako? Yes. Yun eh, di ba, ilan sa atin yung, bahala na si Batman, yan. Bahala na si Stan. All these things, if you believe in that horoscope, your destiny, yung fate, ganyan talaga, ang buhay, malas-malas, swerte-swerte, believe me, yan ang nagpapahirap sa maraming mga tao. Because kung ganyan ang thinking mo, guess what? You are not taking responsibility of your life. Hindi mo inaako ang responsibleng tao, hindi yung pinanganak siyang mahirap, tanggap niya na lang na mahirap din siyang mamamatay. Ilan yung kwento na mahirap pinanganak, mahirap ang pamilya, ngayon ang yayaman, sikat na sa industriya. Narinig niyo yung mga ganon? Because they take charge of everything. They never blame their parents, they never blame their genes, they never blame their town. Ilang tao, may kilala ko. I'm in the industry for the last 21 years. Yung former company ko, meron kaming isang top distributor. Bilib na bilib ako, guess what? Kasi, ang ganda-ganda ng achievement niya. He's a bank manager, senior manager ng isang bangko. Tapos nag-networking. Alam mo, pag siyang nagsasalita, ang galing mag-English, ang galing, very professional and etc. Pero ang nakaka-inspire sa kanya, he came from a little barrio in Mindoro. Nagets niyo ako? Yes. Ilang tao, yung galing sa probinsya, walang-wala, mahirap na mahirap, pero hindi nila hinayaan yung sitwasyon nila, hindi nila hinayaan yung pagiging mahirap nila, hindi nila hinayaan na galing sila sa maliit na baryo, hindi nila hinayaan na maitim. Hindi niya sinabi, ang itim ko. Meaning, he gave up all his excuses. He took charge of his life. Ngayon, alam mo, very, very successful na professional. Ilang kwento yung ganun. Pero may kwento naman, I'm sure, may kabat siya sa Mindoro,
na sa mga oras na ngayon, nasa Mindoro pa rin. Nangingisda. Umaakyat ng puno ng buko o nyug. Ba't may ganun? Is it because of the place? Is it because of the situation? No. Individuality. Tama ba ako? Yes. So, tonight you will have to make a decision to take responsibility and take charge of your life because yun yung una. Stop it. It's not the... Hindi kasalanan ng parents. Pinanganak ka mahirap, it's okay. Hindi mo kasalanan yun. Pero kung ikaw, kakaedad ka na mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yun. Awa niyo ba ako? Sabi nga, di ba? Our life is a gift from Him. What you do with your life is your gift to Him. Ang buhay mo, regalo galing sa Kanya. Pero kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, regalo mo naman sa Kanya. So, anong ginagawa mo? Ikaw ba yung i-negative ka lang? Influensyahan ka lang? Madadala ka na? You're not taking responsibility. Papagalitan ng tatay yung anak. Ba't nagdodroga ka? Yung mga klase ko kasi. Is that the right, reason? No. May effect yun. Pero ang responsibility and decision making, bakit overweight ka? Yung kanin kasi ang sarap. Tingnan mo. Hindi ko pati ako guilty dyan. Itong nakaraang holidays, kung sino man sa inyo yung bang nag-gain ng few pounds, who do you blame? Ha? Kasi ang sarap kumain. Kasi yung okasyon, kasi Christmas. Tama ba ako? Do you have that kind of mindset? But the truth is, hindi kasalanan ng Pasko. Kasalanan ng bibig mo. Tama ba ako? Hindi kasalanan ni Caldereta. Hindi kasalanan ng... May nagkwento sa akin, kumain na daw siya. May mga kamiting ng kagabi. Kumain na daw siya. And what she wanted was to really just eat really, manageable and small meals. Dumating ang kapatid. Kumain na naman ulit ako. So, ang tanong, kasalanan ng kapatid. Ganun tayo minsan, di ba, yung tapos na akong kumain, kaya lang may dumating, nakakaya namang hindi sabayan, kaya sinabayan. Putok mo! Sa totoo lang. Are you with me? Yes! There are so many instances in our lives, kung i-assess mo, na you're not taking responsibility for it. You blame probably your boss, your coworker, you blame the computer, the setup in your offices. Probably you blame your environment back home, you blame the barangay or whatever. But the truth is, if you want to become successful, sa totoo lang, tama na yung pasinisi, tama na yung turo. Take charge. Be the driver of your life. Tama na yung panahon na lagi ka na lang nasa passenger seat. Ngayon dapat ikaw na yung driver. Yeah. Tama ba ito? Kasi doon lang magiging totoo o doon lang magmamaterialize yung goals natin. Kahit na ituro ko pa to, but you're not taking responsibility like in aim. So maging successful. Wala yan sa upline nyo. Wala yan dun sa grupo nyo. Nasa yan, kahit you belong to a very good group, hindi mo gagawin yung part mo, hindi ka rin magiging successful. Pero kung ikaw, average lang yung grupo mo, nagsisimula pa lang yung group, pero ginagawa mo yung basics, ginagawa mo yung responsibility mo, it doesn't matter, magiging successful ka pa din. It doesn't matter kung may upline ka o wala. Kasi maraming mga naging successful dito, wala na naman silang upline, iniwan sila. Kasi may mga ganun eh. Mas nag-quit pa yung sponsor kaysa sa recruit niya. May ganun eh. Tama ba ako? Hindi mo makakontrol yun eh. In fact, sa buhay, my lesson, I've learned that there's so many things that you cannot actually. You cannot control the weather, the traffic, other people's behavior. You cannot control other people's feelings. You cannot control their thinking and everything. There's a lot of things. Ba't ka doon sa mag-focus sa hindi mo makontrol? Dito ka mag-focus sa makokontrol mo. Ang makokontrol mo, walang iba, kundi yung sarili mo. Kaya pag mainit ang ulo mo, try to control yourself. Kasi, kinak niya ako eh.
Tinat niya ako sa, alam mo yung mga road rage. Ano ibig sabihin mo? They never take responsibility of their feelings. Yung feelings nila nagdadala sa kanila. And how could you become successful pag yung feelings mo nagdadala sa'yo rather than ikaw dapat ang nagdadala sa feelings mo? Are we clear? Yes! Pagdating sa feelings na, ikaw dapat ang nagdadala. Hindi yung, hindi ko kaya. Galit na galit ka, pero tinitignan mo yung FB profile niya. Alam na this. Pero yung mga dati yung conversation, sinay mo. Tama niyo ba ako? Galit ka, pero ini-stalk mo naman. In-unfriend mo, pero dahil common friend siya ng friend mo, pupunta ka dun sa profile ng friend mo, hinahanap mo pa rin siya. Ha? So, it's about, trying not to be affected. Kung nakakatulong sa iyo yung feelings mo, well and good, sundin mo siya. Pero pagka hindi nakakatulong, dapat kaya mong i-override, kaya mong nagpasan. Kaya ako sinasabi sa inyo ito kasi, madadaanan kayo ng maraming rejection. Normal po yun. Kung hindi nyo kayang galin yung feelings nyo, madidisappoint kayo. And eventually, that will lead para mag-quit. Kaya dapat master kayo ng emotions. Pag ma-attend kayo ng mga leader summit namin, lagi nyo marinig sa amin mga trainers na, you have to be a master of your emotions. Kasi pag hindi ka naging master ng emotion mo, bibigay ka. That's why, dito sa 9 ways, number 1, and this is about emotion again. If you want to become successful in terms of getting your goal, you have to embrace the unknown. Kadugtong lang ito actually ng NDO about fear. Yung fear, sabi ng maraming scholars, the mother of all fear, ang nanay daw ng lahat ng takot ng tao. Alam nyo kung ano? The fear of the unknown. Marami tayong takot kasi hindi natin alam. Ayaw mong gawin ko, hindi ko alam eh. Ayaw mong mag-network ka, hindi ko linya yan eh. Ayaw mo mag-recruit kasi, ay, baka ma-reject ako. Hindi mo pa naman alam yun. Hindi mo pa naman alam yung reaction, and yet, guess what? Nagja-judge ka na. Marami ba tayong dito ganon? Yes. Ako rin ganon eh. Hindi pa natin alam, may judgment na tayo. Ilan ba dito yung first time mong kakain ng pagkain? Ay, baka hindi masarap. Hindi mo pa nga natitikman. Nagets niyo ba ako? Yes. So ito, importante ito sa goal setting, lalo na sa AIM Global. Because marami kayong lalakbayin, marami kayong pupuntahang lugar, marami kayong may experience na hindi nyo pa na-experience dati. Halimbawa, dati na ba kayo nagre-recruit? Yes. Sa AIM Global, bigla kang magre-recruit. So that is a new territory for you. Kaya dapat, if you want to become successful, ready ka dun sa mga unknown. Tanggap mo na may mga tinatawag na hindi ma-predict na mga pangyayari. That's why, it is a dangerous business, sabi kay Frodo. Going out your door, you step on the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off. Ano ibig sabihin yan? Napakasimple. Wala kang madidiscover ng mga bagong lugar pag hindi ka aalis sa pintuan ng bahay niyo. Tama ba ako? Yes. Pwedeng pagka umalis ka, may risk na masagasaan ka. May risk na makita mo yung inutangan mo. Nagets niyo ba ako? Yes. Pero the only way, mga kaibigan, for you to embrace the unknown is dapat ikaw, ang tanong ko sa iyo, ano ang emotional reaction mo every time na may bago kang ginagawa? Pag every time na may bago kang pinapasok at bago kang ginagawa, natatakot ka, wala kang ma-achieve sa mundo. Beware of your emotional reaction. Paano ka mag-react? Halimbawa, pag nagre-recruit ka, hindi ka naman networker before, magre-recruit ka. Hindi mo alam mag-approach, hindi mo alam ano magiging reaction, na-anticipate na kagad ng mind mo dahil unknown siya, ina-anticipate kagad ng mind mo na
baka ma-reject ako nito, baka ayaw nito. Alam mo yun, kinakabahan ka. So beware of your emotional reaction. Ang mga nagiging successful dito, yung ganito. Kahit na hindi nila alam ang magiging outcome, kahit na kinakabahan sila, kahit na wala silang kumpiyansa sa ginagawa nila, pero ang emotional reaction nila is, bahala na, gagawin ko pa rin to, matututo pa rin ako, malay mo, baka sumama sa akin pag kinausap ko siya. Kasi ibig ko sabihin, yun bang kahit na yung emotional reaction mo hindi maganda, pero tinutuloy mo pa rin, yun ang mga magtatagumpay. Ako, halimbawa, isa pang emotional reaction mo, syempre ang networking, legwork to eh. Mapapagod ka, mapupuyat ka. So minsan tatamaan ka ng katamaran. Ayaw mong umalis. Ayaw mong kumausap ng tao. Ayaw mong umattend ng training kasi malayo ka pa. Doon sa mga emotional reaction na ganun, kahit na lumalabas yung feelings na tinatamad ka, ang dami mong reason para wag pumunta, and yet, ulitin ko ang daming reason para hindi ka pumunta, and yet pumunta ka, yan ang mga magtatagumpay. Ako mo yung ibig sabihin. You have to embrace the unknown. Basta ikaw, naniniwala ka sa ginagawa mo, and if you're happy with what you're doing, then ladies and gentlemen, it doesn't matter what will happen. Tama ba ako? Yes. Ang best example nito, yung nagkwento nito, sabi niya, tignan mo yung mga bata. Yung mga bata, children, they are never afraid of any ambiguity. Pag sinabing ambiguous, yung wala silang pakialam kung sigurado o hindi. Basta masaya sila sa ginagawa nila, gagawin nila. Nakuha niyo ba ako? Yes. Halimbawa, merong hihingin sa'yo nung Pasko. Wala silang pakialam kung afford mo ba o hindi. Tama ba ako? Ano pa? Wala silang pakialam kung i-reject mo. Basta, for them, iniisip nila gusto ko to. They are not afraid of your reaction. They're not. Kaya nga, ikaw pa magagalit. Kasi ang lakas ng loob ng lintik na to. Alam na walang pera. Nagtatanong pa. Di ba minsan ganun mo pagalitan yung anak mo? Wala ka bang common sense? Wala nga tayong pera, anak. Pero sa children's perspective, they don't care. They are not afraid of your reaction. They are not afraid of the unknown. Basta ang sa kanila, makuha ko yung gusto ko. They are not, hindi sa kanila importante yung reaction ng ibang tao. Ang tinitignan nila yung kanila. Tama ba? Pag malaki ka na, baliktad na. Ang tayo mo nang iniisip, ano kayo sasabihin ko, ano kayo sasabihin ko, ano kayo susunod ko, ano kayo sasabihin niya sa suot ko, ano kayo sasabihin niya sa kilay ko, ano kayo sasabihin niya. Ang dami mong concern. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Pag nagre-recruit ka, parang baka isipin niya ang chip ko. Baka isipin niya, napaka-desperado ko naman, pinasok ko na to. Ang dami mo nang iniisip ka agad. Hindi mo pa ka ina-approach. May 100 conclusion ka na sa isang aksyon na hindi mo pa ginagawa. Paano ka makakarami? Paano kayo makakarami? Are you with me? Yes! So whatever it is, just try to embrace the unknown because the truth is, most of your fears, pag ginawa mo na, hindi pala totoo. Tayo pinipigilan lang ng mga takot natin. So, how do you expect that? How do you apply that to your goals? Ladies and gentlemen, pag may goal ka, pag gusto mo maging milyonaryo, pag gusto mong kumita ng 100,000 naman, pag yan ang tinatahak mong landas, marami kang hindi alam na pwedeng mangyari. Tama ba ako? Yes. Along the way, there will be a lot of rejection. Along the way, there will be downlines quitting. Along the way, para ma-achieve mo yung 1 million mo, kailangan mo magsalita sa harap. Para ma-achieve mo yung 1 million mo, meron akong kakilala. Bayaw ko. Para ma-achieve niya yung 1 million niya, guess what? He embraced the unknown. He went outside the Philippines to do full-time in global. Nag-network sa ibang bansa. Kasi gusto niya makuha yung 1 million niya eh. Ngayon, tignan mo ha.
pag nag-set ka ng goal na gusto mong kumita ng 1 million sa AIM Global, maraming pwedeng mangyari. Kunwari, itong gusto mong kitain in 1 year. Ang dami mangyari. Hindi mo alam, pag nag-network ka, magkakaroon ka ng downline, taga Ifugao Province. Mag-home party ka doon. Eh, nung sineset mo tong 1 million na to, naisip mo ba na pupunta ka sa Ifugao? Nag-gets sa ibig sabihin? Yes. Pag meron kang goal, ang daming nagpa-pop up na sitwasyon na hindi mo na-anticipate nung gusto mo to. Basta nung iniisip mo to, 1 million, basta yan. Baliw ako dyan kasi yan ang gusto ko. Pero ang daming magpa-pop up na sitwasyon, pieces of the puzzle na kailangan bubuuin para mabuo 1 million. Minsan may pupuntahan kang lugar, gubat. Eh, hindi mo naman iniisip yun, yung 1 million. May pupuntahan kang lugar, hahabulin ka ng aso bago ka mag-home party. Nag-gets ibig sabihin? Yes! You just have to embrace that. Like for example, dahil nag-intro sa akin si Kit Cuevas, let me give you an example of it. When he started the business few years ago in AIM Global, ngayon kasi ang laki-laki na ng grupo niya sa Japan. Ang laki-laki ng grupo niya sa Korea. Eh naman laki niyang grupo. Pero kung tatanungin mo si Kit, nung nagsimula siya sa AIM Global, nung nangarap magkakotse, nangarap maging milyonaryo, iniisip mo ba magkakagroup ka sa Korea? Hindi. Lumabas na lang. Ganon yun pag nagsiset ka ng goal, may lalabas na lang na hindi ka ready. Pero dapat pag lumabas yun, guess what? You just embrace it. Lakasan mo lang ang loob mo kasi hindi mo alam yung mga magpa-pop up na sitwasyon na yun. Kadugtong yun, tulay yun para makapunta ka pala sa milyon na pinapangarap mo. Guess ka nila, lagi kang matatakot. Wala mangyayari kung lagi kang matatakot. Hindi mo alam. The Lord God, the opportunity, the universe will give you a lot of chance. Bibigyan ka ng maraming chance para ikaw, layo mo kasi. Kunwari, mapunta ka sa goal mo, nandito ka, parang ganyan. Bibigyan ka niya ng mga daan, bibigyan ka niya ng mga bato, natatapakan mo, papunta doon, na minsan hindi mo maiintindihan. Na minsan hindi mo alam, kaya ka pala binigyan ng ganito. Kasi, yan pala, kadugtong, nung tatapakan mo, papalapit ka ng papalapit sa goal. Yes. Eh kung isa sa mga bato na yan, pupunta ka sa Africa, pupunta ka sa Mountain Province, babiyahe ka, maharangan ka ng NPA. Alam mo, may mga ganyan distributor. I'm not kidding. And that experience will tell you, grabe. Ba't yung experience yun? Pero hindi mo alam, again, ginagawa kasi yung daan, papunta, dun sa goal. Pero nung una mong tinitignan itong goal na to, kotse, bahay, etc., hindi mo alam itong mga to. Nag-pop up na lang siya, lumabas na lang siya. Are you with me? Yes! Kaya every time na may maglalabas na opportunity in terms of places, in terms of people, events, or okasyon, just embrace it. Sige lang. Kasi hindi mo alam yung tataakin mong yun, baka may kadugtong, hindi mo lang pag pinagdudugtong, nandun ka lang sa pangarap mo. Are we clear? Minsan, bibigyan ka rin ng sakit ng ulo. Minsan, bibigyan ka rin ng sakit ng ulo in the form of downline. Hindi mo maintindihan. Sa dami na ng daming downline, ito pa binigay sa akin ni Lord. Ha? Pinalo niya, nakita. Ako pinalo. Yun! Pinampas si Kuya. Minsan hindi mo alam may mga darating na sorry, just para lang i-describe ko siya, pangit na experience. But in the long run, pag nandun ka na sa goal mo, looking back, sasabihin mo na lang, kailangan palang mangyari yun. Kasi pag ako nandito na, dahil alam ko yung experience na yun, alam ko yung feelings na ganun, hindi ko na ngayon gagawin sa grupo ko. So yung mga pangit na experience, ang ginagawa nun, minumold kayo, hinuhulma kayo
para mas maging mabuting leader kayo pag nasa tugatog na kayo ng tagumpay. Oh. Ikaw na kayo, nalagaan mo. Nag-quit. Lumipat sa iba, siniraan ka pa. Buset. Nagtumpi na kayo ng budget yan. Pero kailangan mangyari yun, again, because as leaders, ladies and gentlemen, kailangan maramdaman mo lahat ng emotional roller coasters pagdating sa pagbibuild ng network. Hindi pwedeng hindi nyo maranasan yan. Mararanasan nyo yung mawawalan kayo ng tao. Kasama yan eh. Yung iba mararanasan, hindi lang downline na wala, upline. Totoo yan. Yung ibang mga networkers, hindi lang upline ang nawala, hindi lang downline. Kumpanya din nila. Pero kailangan nilang pagdaanan yun para next time, matuto silang pumili based on stability at hindi lang baliwan. Kasi minsan kasi, may mga distributor, they keep blaming yung company na nagsara. Pero the truth is, may kasalanan din siya eh. Kasi sa nakuha, imbis na gawin niya yung part niya na pag-aralang mabuti, tignan ng track record, maraming mga tao nahahype sa resulta o pinasok kahit bagong kumpanya dahil na-hype, wala naman track record. Pero dahil walang track record, pero may nakitang kotse, kumikita, hype lang pala, nagsara. O di ngayon, ano sasabihin niya? Grabe, manloloko. Hindi, nagpaloko ka din. Tama, di ba? Ano kasabihan sa Tagalog? Walang maloloko, walang nagpaloko. It takes two to tango. Yun ang English niya. Tama ba ako? So, marami kayong may experience, but it's okay. We just have to embrace the unknown. Are we clear? Yes! Next! Find clarity. Dapat malinaw. Lagi ko sinasabi to sa mga trainings ko. Dapat malinaw sa inyo kung ano yung mga bagay na gusto nyo. Ano ba gusto nyo sa inyong global? Ano gusto? Huwag kayo maya. Pera! Ano ba? Bahay! Ano ba? Travel! Savings! Malaking grupo! International group! Ano pa gusto mo? Maging speaker, maging trainer. Maging speakers bureau, maging GE. Ano yung ibig sabihin nito? If you want to achieve big things, katulad ng sinabi ko kanina, your path will be unclear and hazy. Bakit? Kasi pag nagsimula ka, maraming unknown. Tama ba? So hindi clear, hindi hazy yung dadaanan mo. Ibig sabihin ng hazy, yung maraming parang fog. Ma-haze. Halimbawa, pagka pupunta ka ng Subic, alam mo, tapos may nagsusunog ng talahib, nakakalabo po ng daan yun eh. Pero ang importante, ganito. Pag papunta ka sa isang lugar, kahit yung mga dinadaanan mo, okay, hazy, hindi clear, pero malinaw sa isip mo, yung pupuntahan mo, it doesn't matter kung gaano kalabo yung mga dadaanan mo. Yes. Are we clear? Yes. The emotional need for clarity and fear of the unknown leads people to abandon their dreams for more straightforward pursuit. Ito nagiging dahilan. Kasi ang mga tao, emotionally, gusto natin malinaw yung mga gagawin natin. Ito nga eh. Tatapatin ko na kayo. Pag malaki pangarap nyo, hindi clear ang mga dadaanan niyo. Walang sure way. Alam mo, pag in-interview ko si Kit Cuevas dito sa harap, sabihin ko sa kanya, Kit, paki-explain nga sa tao, anong ginawa mo at nag-global ambassador ka? Alam mo, sasabihin niya, hindi ko alam, sir. Hindi ako nagbibiro, kahit tanungin ko yung tao mo. Tanungin ko yung mga achiever dito, paano ka naging global ambassador? Hindi nila masagot ng straight. Walang definite answer. Wala, sir. Nagtanong lang ako. Talagang humataw lang. Anong hataw? Wala, sir. Humataw. Hataw? They don't know. They don't know. Ako yung ibig sabihin? Yes.
Kaya maraming nag-quit kasi emotionally, kailangan natin ng clarity. Ngayon, may fear of the unknown, di mo alam anong nangyayari sa'yo, mas gusto natin yung sigurado. Kaya ano nangyayari? Yung hindi kasiguruhan ng iyong global, yun ang nakakapagpakwit sa maraming tao. Nagets niyo ako? Yes. Nagets niyo ako? Yes. Pero ano gusto niyo? Yung sigurado o hindi sigurado? Sigurado. Yung mga tao gusto nila sigurado. Oh. First year ng achievement mo, profit sharing mo ilan? 140,000 profit sharing niya. First. Second, ilan? 150. Third, ilan? 140. Fourth, ilan? Hindi yun na maalala. Fifth, ilan? 200. Tapos, yung latest mo? 2.3. Minsan may 150, 140, 200, may 170, may 500. Anong gusto nyo? Sigurado, hindi sigurado? Balimbing kayo. Sabi ko kanina, sigurado gusto nyo. Gets nyo? Nagkasi ibig sabihin? Ito hindi sigurado. Ang sigurado, yung sweldo na 15,000 naman. Sigurado yun, 15,000. Well, 20,000, 20,000. Yun ang sigurado. Sa yung global, minsan kalahating milyon ka, 300,000 ka. Minsan na monthly mo 400, minsan na monthly mo 600. Kaya masarap sa hindi sigurado. Nagets niyo ako? Yes. Pero dapat clear sa mind ninyo kung ano yung mga bagay na gusto niyo. Hindi man clear yung daanan, pero dapat clear yung pupuntahan. Yes. Ang mahirap sa lahat, clear nga yung daanan. Hindi nyo naman alam kung saan kayo pupunta. Are you with me? Yes. Here's what you need to move, or here's what you need to do to move forward right now. Number 1, bago ka bumiyahe, what you need is a clear checkpoint. Ano yung checkpoint? Bago ka bumiyahe, alamin mo muna kung saan ka pupunta. Ano ba yung gusto mo? Bago mo simulan ulit ang AIM Global ngayong 2018, ano yung gusto nyo ma-achieve ngayong 2018? Wag na wag kayong mag-aim global na wala kayong clear na goal kung anong gusto nyo makuha this 2018. Halimbawa lang, this is a very simple style of goal getting. Kaya ang title ng training ko, goal getting. Halimbawa lang gusto mong kumita ng 20,000 a month. Ano tawag dito? Goal to, tama? Yes. Pag sinabing goal sa per month, for example, per month. Pag sinabing goal setting sa NDO, ano yung sinasabi namin? Kailangan specific. Kailangan measurable. Ano ibig sabihin ng measurable? Nasusukat. Naku-quantify. Hindi pwedeng, sir, malinaw po ako ngayong 2018. Yayaman na ako. Hindi clear yun. Kasi yung yayaman, naku, ano ibig sabihin? Parang merong isang lalaki. Nakita siya ng magic mirror. Yung magic mirror, lahat ng sabihin niya, ginagawa. Sinabi niya, bigyan mo ako ng babaeng mahaba ang buhok, na kulot, na nagpakulay, na sexy, maputi. Gusto kong mapangasawa. Lumabas, ping! Sinabi niya pa ulit doon sa magic mirror, make me irresistible. Ibig sabihin, hindi ma-resist. Make me irresistible to women. Gumalaw yung magic mirror. Ting! Alam mo nangyari sa lalaki? Ano nangyari sa kanya? Naging pabango siya. Kaya siya ibig sabihin. Because yung wish niya, yung sinabi niya, is too generalized. Hindi specific, hindi ma-measure. Make me irresistible. Hindi ginawa siyang pabango. Eh kung sinabi pa naman, make me look like Jurgen Gonzales. So you have to be specific and dapat na may measure. Are you with me? Yes. Kayang makuha. Ibig sabihin ng A, attainable. Sabihin mo, attainable. Attainable. Dapat posible. Hindi naman pwedeng bago ka pa lang, sasabihin mo, I want to earn 1 million a month. Kapapein mo pa lang. Medyo huwag ka naman masyadong imposible. Realistic, makatotohanan, at merong time frame. Yan tawag dyan, smart.
So, pag sinabi mo sa sarili mo, I want to earn 20,000 monthly this 2018, it goes with our parameters. Tama ba ako? Kasi yung 20,000 a month this 2018 means specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Are we clear? Yes. Paano ba mag-goal setting? Pag nag-set ka ng objective mo, i-breakdown mo siya, pabaliktad. Pabalik. Halimbawa, 300 pounds ka ngayon. Paano ma-achieve yun? Ibaliktad mo. Balik ka. Halimbawa, paano ba ako nag-gain? Nag-gain ka paunti-unti. Kaya mag-lose ka rin paunti-unti. Backwards. To create a plan for your goal, you have to look backwards. Paano ka mag-achieve sa 20,000 a month? Binary. Paano yan? Ha? Ikaw to, ibig sabihin yan, pag gusto mo mag 20,000 naman, ilang pairs po yan? No. No. Ilang pairs po yan? 20 pairs yan, hindi 10 pairs. Kasi ang 10 pairs, 1,000 per pair, we're talking about the new GP, the 1,000 na, hindi tayo, we're not talking about the MP. We're talking about the new GP, the 1,000 per pair. So, ilang pairs yan? 20 dito, 20 dyan. Tama ba ako? Na pag yan pumanggal ng tigi 1,000, 20,000 yan. O, paano nyo i-breakdown yung 20 dito sa left and 20 sa right? Paano nyo i-breakdown yan? Ha? Ikaw to? Okay? Paano nyo i-breakdown yung 20-20? Maraming variation yan. Maraming variation yan. Pwedeng totoong 20 tao dito, 20 tao dyan. Natiging isang account. Pero may isa pang variation. Pwedeng, guess what? Ikaw to, 7 tao dito, 7 tao doon, na magti-3 heads bawat isa. Tama ba? Yes. Pero may pangatlo pa na variation. Ikaw to, okay? 4 na tao lang yan. Tama ba ako? 2 dito na Tama ba ako? 3 pa lang. 3 tao. 3 tao, for example, na magsi-7 heads. 3 tao sa side na to na magsi-7 heads. 3 tao na magsi-7 heads sa side na yan. Guess what? Kasi 3 times 7, ilan? 21. Hindi 21,000 yun. Nagets niyo ako? Tama ba? Pero guess what? Pwedeng 4 na tao din yan. Lang. Ano yung ibig sabihin? O, ikaw to. Dito may isang nag-15 heads. Tapos yung isa nag-7 heads. Ilan yan? 2 tao lang. Sa kabila, may nag-7 heads. Tapos may nag-15 heads. Ilan tao yan? 2 tao lang. Pero 15 plus 7, 22 heads. Ilan yan? O, di pasok ka sa goal. Nag-guess ibig sabihin? May iba-ibang variation. Paano ma-achieve itong 20,000? O, ngayon, pay-in ang pinag-uusapan natin. Para may mapapay-in ka, ano gagawin mo? First step, second step, third step are the variations. Fourth step is what? Fourth step is what? Ha? Activity. Anong gagawin mo para may mapapay-in ka sa mga ganitong variation? Anong gagawin mo? Ha? Ano gagawin mo? Magre-recruit. Bago mag-recruit, maghanap muna ng prospect. Mag-i-invite. Whether offline and online to, ha? O, tapos ano pa activity mo? Pag na-invite, pag nag-recruit, mag-present. Pag na-presentan, ano gagawin? Magpo-closing. Pag nag-closing, ano gagawin? Baka ABC rule. Pag nag-ABC rule, anong gagawin? Ipapalo. Are we clear? Yes. Ito yung mga step mo. Yan ang gagawin mo. Activity para may mapapay-in, para umabot sa mga variation na to, para pumasok dito. Tama ba ako? Yes. Pero bago ka magkaroon ng activity, ano yung main na gagawin mo? Ha? Ano gagawin? Magpaplano kayo. Kasama sa pagpaplano, yung tinatawag na time. Anong oras ka mag-i-global? Anong oras ka mag-offline? Anong oras ka mag-online?
anong oras ka pupunta dito, kailan ang meeting nyo ng upline. Kasi pag walang plano, walang activity. Kasi sa plano, ginagawa ang bago gumawa ng bahay, anong gagawin ng arkitekto? Kasi yung gagawin ng foreman, gagawin ng karpentero, gagawin ng mga etc. Saan nakabase? Magplano muna kayo. Baka naman ito, hirap na hirap kasi hindi ako makagawa ng activity. Pag tinanong ko, ba't wala kang activity? Yun nga sir, hindi ko alam. Kasi wala siyang hindi niya alam kung anong oras siya aalis ng opisina para mag-game. Pag full-time ka, anong oras ka dapat gumigising para may activity? See? Pag ang target mo OFW, nag-online ka, anong oras ka dapat nag-online? You see? Pag ang market mo Africa, anong oras ka dapat? Tapos pangalawa, ilan dapat ang kinakausap mo per day para may mapapay-in ka? Isipin mo mabuti to. Kung ang ratio natin, kung kayo nag-online, please, this is goal setting, very important to. Pag kayo nag-online, ilang minutes kayo mag-present sa kausap nyo at the other end of the world, other part of the world? Siguro, kasama na yung mind setting mo lahat. Mga 10 to 15, ilagay ko na sa 15 minutes. Bakit po ganun kabilis kumausap sa online? Kasi copy-paste lang, tama ba ako? Hindi naman kayo nagpe-present ng live eh. Kasi po may mga countries na pangit ang internet. Kaya when you present the business, guess what? Read mode only. Babato mo, babasahin niya sa Facebook, o kaya sa Messenger, o kaya sa Viber, o kaya sa WeChat. Babato mo na naman yung next. Siguro ang batuhan ninyo, mga nasa 10 to 15 minutes lang sa isang tao. Pagkatapos mong, kunwari etong pinag-uusapan natin, naging prospect mo na ha, presentation na po to ha, hindi to kasama yung time na ilalagi mo, na kinukumbinsi mo pa siyang mapresentan. So, kung may 15 minutes ka per presentation, sa isang oras, ilan ang nakausap mo? May 4 na tao kang nakausap sa isang oras dapat. Sa isang oras, meron ka dapat 4 na kinakausap. This is part of your plan. Kung full-time ka, ang full-timer, aim global, ilang oras sumahataw? Ilang oras? 8 to 10 hours po yan. Gusto nyo maging successful, huwag kayong magpo-full-time ng 8. That is what the average people do. If you want to have an above average life, dapat ang galaw mo pang above average din. At least, nag-aim global ka, at least 10 hours per day. Kung may kinakausap ka sa online na 4 packs, 4 people per hour, ilan ang nakausap mo sa 10 hours? O di meron kang 14 tao na nakausap sa isang araw. Kung consistent ka, Monday to Sunday, huwag ko na isama yung Sunday kasi day off mo naman. Para kang may day off ka din. Times 25 days in 1 month na full-time ka nag-in. Ilang tao, 40 times 25, ilan ang nakausap mo? 40 times 25. 4 na 25 ko ilan? Eh di piso, ilan to? 1,000 to. 1,000 po yan. Tama ba ako? Kasi yung mata ng iba, parang mali. $1,000 talaga eh. Sige ba tumitig sa akin? 1,000 ang nakausap. Question ko sa inyo. Sa 1,000 na presentan, may mag-pay-in wala? Pag wala nag-pay-in sa'yo, mag-quit ka. Ako na nagsasabi. Tamad ka na, my friend. Tamad ka na. Tamad ka na. Hindi 40 ang nakausap mo sa isang araw. Hindi 40 na presentan mo.
Half na lang. 20 tao na lang. Sa isang buwan, 25 days, ilan na nakausap mo? Tanong, sa 500, may mag-pay-in sa'yo, wala. Sobra ka naman, wala. Huwag ng 500, kalahatiin ko na lang sa isang buwan. 250 na lang nakausap mo. May mag-pay-in ko na. Kalahatiin ko na lang yung 125, yung 250. 125 packs ang nakausap mo sa isang buwan. May mag-pay-in. Kalahati na lang ng 125. Ilan po yun? 70? Yeah. 72.5. Tama ba? Alas. 62.5. Hindi ka lahat. Oh, may nano. May nano po. 62 na matangkad, tapos may isang nano. May mag-pay wala. Anong breakdown ko sa inyo mga kaibigan? Pag may plano ka, may activity ka, may magpe-pay-in sa'yo. Yung mga walang nagpe-pay-in sa inyo, isa lang ang sagot ko. Kokonti ang kinakausap. It's a numbers game. It's a numbers game. So, this is where the responsibility, comes in. Because, it's not because of the marketing plan or the price of the products. No. It's not because of our office. It's not because our box of C24/7 is green. It's about you taking responsibility of talking to many people, doing the necessary activities to produce the necessary. Sino gagawa niyan? Sino kakausap ng tao? Sino magpe-present? Sino may responsibility? Kaya nga kanina sa pinakauna, sabi ko sa inyo, pinaka-importante is taking responsibility kasi kayo ang gagawa. Nakakapagod, nakakapuyat, mahirap. Totoo yun. Pero looking back mga kaibigan, 2 years from now, mag-usap tayo kung kumikita ka na ng kalahating milyon buwan-buwan kung mahirap itong pinagagawa ko. Ayun mo. Eh paano? Kung ganun ka kasipag, tapos may downline ka na ituro mo itong ginagawa natin. Tapos ang boxing. Ang kailangan mo lang naman dito, tamang tao eh. Tama ba ako? Makakuha ka ng isa sa kaliwa, isa sa kanan na mas baliw pa sa'yo. Masarap turuan, maraming pangarap. Na-transfer mo yung alam mo sa kanya, you're done. Tapos ang boxing. Minsan, bago lumabas yung dalawang left and right mo para gumalaw, minsan kakausap ka ng 1,000 tao. Minsan bago ka makakuha ng 1 kilong ginto, gabundok ng lupa ang hukayin mo. Pero ano yung gabundok ng lupa kung kilo-kilo ng ginto ang matatagpuan mo? Are you with me? Same way with aim. Ano yung 100 nag-reject sa'yo, 200 nag-reject sa'yo, pero nung lumabas naman yung agila mo, tapos, limot mo yung 200 na nag-reject sa'yo. Maalala mo na lang pag nasa Eiffel Tower ka, buti na lang ni-reject nyo ako. Oh, gets ba ako? Yes! Importante, malinaw yung gusto nyo. Yun yung checkpoint, what to do. A hard and fast timeline. Dapat meron kayong timeline, meron kayong deadline. Sabi mo, deadline. Deadline. May deadline ka dapat sa sarili mo para may pressure ka. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? Huwag yung, I want to earn 20,000 someday. Because someday will never happen. Monday to Sunday lang, walang someday. Are you with me? Yes. And of course, you need the right tools and system. Can you say right tools? Right tools. Systems. Systems. Right tools, what do you need? Ano yung mga tools na kailangan nyo? Pag nag-online ka, what do you need? You need gadgets. Kailangan mamunod kayo sa gadget. Di ka sakli talaga, it's a necessity yan. It's very necessary for you to have your own gadget.
Cellphone, tablets, PCs, or even laptops. Ano pa? Wi-Fi. Wi-Fi, internet. Ano pa? Ano pa? Kailangan nyo ng photos. Kailangan nyo ng pictures. Kailangan nyo ng PowerPoint presentations. Kailangan nyo ng videos. Kailangan nyo ng mga pictures ng mga pang-A ninyo. ABC. Remember, you need proofs. Ano pa? Alam mo dapat yung mga address ng offices natin, BCOs. Ano pa alam mo? Dapat meron kang relo. Kasi iba-iba ang time zones. Kaya kung pwedeng, di ba, yung iba makikita mo yung mga hub ng ibang networkers, iba-iba yung oras nila. Makikita, may nakalagay na bilog ito, lalagyan nila sa ilalim, Africa. Isang relo na naman to, nakalagay dito, Middle East. Iba-iba. You need the right tools. And you need the right system. System, kanino manggagaling? System, kanino po manggagaling? Hindi manggagaling sa sarili nyo. Manggagaling yan sa system na ginagamit ng grupo ninyo. Are you with me? Yes. May system ang grupo, wala? Meron. May kanya-kanyang system yan eh. Tama ba ako? Yes. Pero lahat ng system na nagwo-work, tama lahat yan. Walang specific specific system na yun lang ang mag-work. It doesn't work that way. There are so many ways for you to achieve your goals. Tama ba ako? Yes. Parang, di ba? To arrive at number 10. Ano ang mga multiples to arrive at number 10? May 9 plus 1. Ano pa? 8 plus 4. Ano pa? 7 plus 3. 6 plus 4. 5 plus 5. Ano pa? 10 plus 0. Tama ba ako? It produced the same result, pero iba-iba ang paraan. Clear? Yes. So yun ang mga kailangan mo. Kailangan mo ng mga right system and right tools. Next. Number 3, how to achieve your goals quickly this 2018. Please, learn with a purpose. Hindi sinabing learn lang. Learn with a purpose. Ano ang purpose nyo? Bakit nyo gustong matuto? Bibigyan ko ng clear purpose. Number 1, you need to learn with a purpose means you need to learn for you to have new skills. Can you say new skills? New skills. Ang networking, new skills. Bigyan ko kayo ng konting kwento. Ako, ang skills ko engineering. Kasi electrical ako eh. So kung ako nag-work, they pay me, ang company pays me because of my skills being a networker, being an engineer. Tama ba ako? Yes. So kung ang mga kaopisina ko, pare-pareho kaming engineers, pare-pareho ang skills namin, we all have the same skills. Now, I'm being paid because of my skills as an engineer. So meaning, your income will be highly dependent sa skills na meron ka. Mas specialized ang skills mo, the more specialized your skills are, the bigger income that you have. Tama ba ako? Oh. Engineering, they pay me. Pangalawa, natuto ako ng networking. Kumikita na ako as an engineer sa skills kong yan. Kumikita pa ako as a networker because of my skills. Ilan na source ng income ko? Yung mga kaibigan ko, opisina ko, na ang alam lang, engineering. Ilan ang source of income nila? Ang gusto ko i-point out sa inyo, sa buhay, pag may natututunan kang bagong skills, may new stream of income ka. Yes. Clear? Yes. So ang purpose ninyo, kaya kayo nag-aaral, your purpose why you're learning is for you to acquire new skills. Because you know that if you have a new skill, then it's a new opportunity for you to make a new source of income. So, whereas there is the wisdom, we have lost in knowledge. Whereas the knowledge, we have lost in information. Sabi ni TSL. So, hindi lang ito, yung natututo ka, nag-acquire ka lang ng information. Hindi. Natututo ka para, nag-aaral ka, para maging professional and global distributor ka. So, learn with purpose. Kasi, minsan nami-misinterpret tayo sa NDO. Sometimes sa NDO, ang naisip ko lang, sabi, attend lang ng attend eh. Tama naman yun, attend ka ng attend. Pero dapat may purpose ka, bakit ka uma-attend? Kaya ako uma-attend kasi gusto kong ma-master to. Kaya ako uma-attend kasi idol ko. Gusto kong maging speaker one day. Kaya ako uma-attend kasi kumukuha ko ng technique niya. May purpose ka, hindi yung nakatunganga ka lang, tugpo.
Sulat lang, sabi, atin ng atin eh. Pag-uwi sa bahay, tulog. Wala din. Gets niyo ba ako? Yes. Do not merely learn for the simple reason of learning. Do not merely learn just to learn. Learn with a purpose. May purpose ka dapat. Kaya yung iba, tamad kayong umattend. Wala kayong purpose eh. Pag umulan, wala na. Ayaw mabasa na ulan, di mo lang kung dadami ka ba pag nababasa. Parang yung gremlins nung araw. Kasi nakapanood sa inyo nun, di ba? Pag nababasa sila, dumadami. So dapat may purpose ka kasi mainit. Yung iba nakatayo. Kaya yung mga nakatayo sa likod, lintik ang purpose niyan. Kasi kayo nakaupo, convenient. Yung nasa likod, 2 oras tatayo. Pero dahil may purpose sila, kaya sila tumatayo at natutuwa. Parang parang yung mga nasa likod. Pinaganda ko lang, pero sa totoo lang, late kasi sila. Yeah. Ito yun, kaya mapawi-pawi. Pinaganda ko lang. Kawan niyo ibig sabihin? Medyo malalim to. Focus on context-based learning. Sa learning pa rin tayo. Kaya ako medyo ine-emphasize yung learning because my friends, pinag-aralan ng mga psychologists, ang pinakamadaling model, pag sabing model, paraan, ang pinakamadaling model, way, process, para matuto ang isang tao is no less than learning. Doon tayo pinakamabilis matuto ng isang skills, yung pag-aralang mabuti. Now, when we say context-based learning, please, pag kayo ma-attend ng training, huwag nyong imi-misinterpret, huwag nyong i-deviate yung analysis nyo dun sa sinasabi ng speaker. Don't take it out of context ang tawag dyan. Kasi maraming mga tao, di ba? Pag umaten ng training, nami-misinterpret nila. They make their own conclusion in terms of learning based on their experience. When you are learning from someone, you try to absorb it, analyze it in a way na parang sa loob-loob mo, ito ba makatotohanan at totoo? Then if it's makatotohanan and totoo, 100% just purely absorb it. Don't take things out of its meaning. Halimbawa, isa sa mga nakakalito yung itong training na to. Pag sinabi sa'yo ng upline mo, when you find an eagle, pag nakahanap ka ng agila, tutukan mo. Huwag mong pababayaan. Kasi bibihira ka lang makakahanap ng leader. Pag sabi kasing agila, ito po yung ang character nila, ito yung mga distributor or downlines mo na pag dumating sa'yo, masigasig, maraming pangarap, may initiative, may leadership, hindi kailangang i-supervise constantly, laging inspired, motivated, self-motivated. Yan yung mga leader eh. Guys, ang basic dyan, pag may nakita kayong leader, agila, na ganun, huwag nyo nang pakakawalan. Tinututukan yan, tinuturuan yan, inuupuan yan, kinukulong yan. Yes niyo ako? Yes! So yung iba, literal. Pag may nakitang isa, naku, tututukan ko na. Forever! Kasi sabi daw sa training. Totoo naman, tutukan mo, pero walang sinabi na pag nakahanap ka ng agila, walang sinabi na huwag ka nang mag-recruit ng iba pa. Doon maraming nalilito. May mga ganun training nakaka-confuse. So, ibig sabihin, don't take things out of its context. Paano yun? The system is very simple. First, ganito gagawin mo. Learn a concept. Ano yung konsepto dito sa Global? Ano yung konsepto? Tingnan mo, hindi nila alam. Ang concept dito simple. Ano? Negosyo natin. Ha? Networking. Multi-level marketing. That is the concept. That is the business concept. That is the business model. Network distribution or networking. Alam mo na yung concept. Tama ba ako? Yes. Pangalawang step, ano? Practice and use that concept
in a real world. Oh. Pinag-aralan mo, mag-recruit, mag-attend, mag-present, mag-online, etc. Ano yung next na gagawin nyo? Ano yung next na gagawin? I-apply. Maraming tao, dito lang sa number 1 magaling. Pero yung pag-a-apply, pagpa-practice, hindi nila ginagawa. Number 1 sa goal setting, before you get the 1 million, before we get the 20,000 pesos per month, in case that is your goal. Smart, right? Ano yung unang gagawin? Ano yung unang pangalawang gagawin? Now, please, be honest to yourself. Ano sa mga skills na to ang hindi mo pa kayang gawin? Ngayon, pag na-identify mo na hindi mo pa kayang gawing mag-present, o di umanap ka ng paraan, paano ka magkaka-presentation na hindi ikaw ang nag-present? Paano yun? Hindi ka marunong mag-present, tinatakin mo yung upline mo para siya mag-present sa downline mo. Ano pa? Pag di ka marunong mag-present, di mangidap ka lang na mangidap dito. Para yung speaker na nag-present sa kausap mo. Kasi hindi ka pa marunong eh. Pangatlo, anong gagawin mo dahil hindi ka pa marunong? Pag-aralan mo mabuti para matuto ka. Ang point doon, i-recognize mo, alamin mo kung alin dyan ang hindi mo pa alam. Ngayon kung may isa, dalawa na hindi ka pa alam, learn it! Ngayon kung hindi mo pa alam lahat, okay lang. Ngayon pag hindi mo pa alam lahat, malabo ito. So ano unahin mo? Ito o pag-aralan? Yun ang sinasabi ko. Marami sa atin nag-expect nito. Goal, makuha. Sana magka-kotse na ako, sana magka-milyon na ako, sana lumaki na grupo ko. Ang tanong, hindi ka pa nga marunong mag-recruit, paano naman yun? Ano unahin natin? Ano unahin mo? Matuto ka mo ng skills. Kaya may tinatawag na context-based learning. Pag-aralan mo yung skills. Sir, hindi po ako marunong mag-prospecting. Tell that to your sponsor. Apply, paano ba mag-sponsoring? Paano ba mag-recruit? Mahihain ako eh. Be frank, be honest with your sponsors, with your leaders. Apply, nahiya ako ma-reject, anong gagawin ko? Apply, sa totoo lang, alam mo, ayoko kasi ma-reject, anong gagawin ko? Sasabihin ng apply mo, ayaw ma-reject, don't invite. Dali lang yung don't invite. Takot ka pala ito. Tulong. Right? Ako magpunta ng training, hindi ito. First things first. Kung gusto nyo kumita, make sure na ma-acquire nyo yung tamang skills. Kung meron po kayong mga skills dito, hindi nyo pa alam yung recruiting, presentation, closing, ABC rule, hindi nyo pa alam, hindi kayo marunong mag-online, hindi kayo marunong mag-field, there's nothing wrong with that. Wala pong mali doon. Ang kailangan matutunan. Paano po ako matututo, sir? Dalawa lang ang step. Attend and apply. Ganun lang. Paano ka gagaling sa pagre-recruit? Kunwari, sinabi sa'yo, pag nag-recruit ka, keep it short and simple. Pag nag-recruit ka, your only job is to bring them to the seminar. Your only job is to get an appointment. Ganun ba, sir? O paano ka gagaling? I-apply mo. Ang isang bagay pag ina-apply mo, na-internalize mo siya. At ang isang bagay pag lagi mong ginagawa, lumaluli. O ngayon, recruit ka ng recruit, darating ang panahon, di ba? Out of 10, 0. Bago ka pa eh. Dapat tanggap mo yon. Hindi ka pa magaling eh. Hindi ka pa kapaniwala. Ikaw nga hindi naniniwala sa inyo kumanta. Sige na! O, sa unang 10 mo, 0. Sige lang! Sa pangalawang set of 10 na kausap mo, I'm sure may natutunan ka dun sa unang 10. Sa pangalawang 10, may isa ka na. Pero nag-sign up lang, di pa rin nag-join. Ganun talaga. Alam mo na yung feeling ng may nag-sign up, alam mo na. Una, alam mo na yung feeling ng nawalang naniwala. Kumausap ka pa rin ng 10. May isa naniwala, uy, may nag-sign up. Pero hindi nag-join, alam mo na rin yung nag-sign up lang. Tama? Kausap mo na 10. May isa, nag-sign up, pero ito, yung isang nag-sign up, bumalik. Bumalik, umattend ulit.
alam mo na ngayon yung feeling ng may bumabalik. Pero nag-quit pa rin. Ganun talaga. Malalaman mo yun eh. Process yun eh. Yung pang-apat na 10 mo, may nag-sign up, bumalik, tapos nag-join. Alam mo na ngayon. Bakit ganun? Bakit dun sa unang 10, wala, ito may nag-sign up, ito bumalik pero wala. Pero dito sa pang-apat may bumalik, may nag-sign up, bumalik at nag-join. Kasi, itong pang-apat na set of 10 mo, mas magaling ka ng di hamak kesa nung nagsisimula. Oh. Kaya, dito po, kakampi nyo yung time. The mistake of many people is quitting too soon, not knowing that they improve their skills with time. You actually improve your skills with time. Kaya baliktarin nyo. Tagal ko na, wala pa rin nangyayari. Baliktarin nyo yun. Ang tagal ko na, malapit nang may mangyari kasi pagaling na ako ng pagaling. Oh, syempre pag in-apply mo na, mas magiging madali, it will be easier for you to get coaching and feedback from your upline. Upline, may kinausap ko akong 10, walang naniwala. Sasabihin ni upline mo, tuloy lang, baka, alam mo yun, sa presentation mo, baka masyado kang matagal sa product demo, nainip yung kausap mo. Di ba? Si 24 lang in-explain mo, 1.5 hours. Pansin kita kanina eh. Huwag talagang maniwala sa'yo. Get niyo ako? Yes. Ang purpose nun, pag humingi ka ng coaching and feedback, you improve. And at the same time, you cut yung time you dedicate on the trial and error stage. So that's why it's very important to get feedback from your coaches, from your uplines, because it actually cuts down, talaga yung inaano niya, pinaiikli niya, it shortens the period of time dun sa pagka-trial and error mo. Tapos, ulitin mo lang yung ginawa mo ulit. Present ulit, recruit ulit, online ulit, home party, ABC rule, o mag-recruit kayo dito. Tapos, get coaching again. Guys, if you keep repeating this system, question, will this lead to mastery? Yes or no? Yes! O, ang isang bagay, pag namamaster mo, it becomes a part of your system, convincing power mo tumataas na, lumalaki na network mo. And then, you get paid. Ikita na kayo. Problema na maraming tao. Hindi kasi umuulit. Wala nung repeat eh. Dapat may repeat. Di ba may ganon? Yung iba, eat, sleep, repeat. Eat, sleep, repeat. Eat, sleep, repeat. Hindi ganon. Kakain niya. Tulog. Ulit! Kakain ulit. Ito, iba. Learn ang concept. Kunwari, ang concept na pag-aaralan nyo is presentation. Hindi ka marunong eh. Learn the presentation. Practice. Tapos, get advice, feedback from your upline. And then repeat by applying the adjustments necessary. Are we clear? Yes. Ganun lang, hanggang mamaster mo na ng mamaster. At least may pattern na kayo. Next. Inulit lang, apply yung pinag-aralan ninyo. If you want lasting change, you've got to give up this idea of trying something. Dapat wala na kayo sa stage ng nagtatry pa rin kayo. Sino po dito yung nagtatry pa rin? Bagay lang yung I will try it pag nagsisimula kayo. Pero kung gusto nyo pong ma-develop into a really effective leader, forget the idea of trying. Dapat dito full na ang commitment ninyo. Dapat ang commitment nyo na dito, PKP. Patay kung patay. Hindi na yung sumusubok lang kayo kasi pag ang isang tao sumusubok lang, yung best mo hindi lumalabas kasi sumusubok ka lang eh. Halimbawa may girl kang gusto, subukan ko lang siyang ligawan. Eh nagsabi ka, hi, sabi niya, ay wag na, ayaw niya. Pero pagka gustong-gusto mo, she's the woman of my dreams. Nag-hi ka, sabi niya, che. Okay lang, bukas ulit. Nakita ka na naman niya, sabi mo, hi, sabi niya. Tapos napagod niya, sabi mo naman, hi, sabi niya. Pero wag ka, yung girl, pag uwi niya sa boarding house, sabihin niya, o kaya sa apartment, nagsusuklay sa gabi dahil bagong ligo. Pero cute siya. Ako niya ba? Iba yung interesado sa committed. Magkaiba yun eh.
at this point in time of your career in game, hindi na dapat kayo interesado. You should be good. Because I'm telling you, you never achieve anything big if you are just interested. Love letter. Ayan. So, you'll never achieve anything big if you're just interested. So, please, kahit mahirap, you have to apply. You have to apply the learnings that yung mga information, knowledge na natutunan. Next, get a teacher. If you want to become successful and to achieve your goals quickly this year, get a mentor, get a coach, get a teacher. Because a teacher, a coach, a mentor shortens the period. Yung katulad na sabi ko kanina, shorten niyo yung period dun sa trial and error stage mo. It shortens the period of the trial and error stage. Yung learning curve, pinaiikli ng mga mentor because you learn from them, you learn from their mistakes, you learn from their experience, then you know yung mga kailangang iwasan. Are you with me? Yes. Kasi pag natuto ka, pag sinabi ng mentor mo, ng upline mo, ng leader mo, na huwag mong gagawin yung ganito, huwag mo nang gawin. Huwag ka nang huwag mo nang subukan, huwag ka nang mag-experiment. Ang pinakamabilis na paraan para makakuha niyo yung goals niyo, tanungin niyo yung mga uplines. Yun ang pinaka-effective na paraan kasi ako, general lang ang maituturo ko. Kasi hindi ko naman nakikita kung paano kayo gumalaw. Hindi ko alam paano kayo mag-recruit, paano kayo mag-approach ng tao, gaano kayo kasipag. Hindi ko alam ang frequency niyo sa networking business niyo. So, I'm not the effective person to ever guide you, coach you, teach you how to build your network. Pero nakakakita sa tunay na galaw ninyo, yung mga uplines ninyo. Guess what? Alam din ng upline nyo yung two very important aspects na kailangan nyo malaman. Number one, yung strength ninyo, alam ng upline nyo yan. Number two, alam din ng upline nyo yung weakness ninyo. Now, if you ever learn your weakness from your upline, don't get offended. Learn from it. Ask your upline, how can you improve? Yung strength nyo, pag nalaman nyo, how can you maximize your strength? May mga taong sa networking, sa experience ko, may mga taong magaling mag-recruit, magaling magpa-pay-in. Pero hindi sila magaling mag-keep. See? So, pag yun nakita mo na medyo weakness mo, paturo ka sa upline mo. Meron naman akong kilala, hirap na hirap magpa-pay-in. Pero pag may napa-pay-in naman siya, napapastay niya naman yung mga tao. Nagets niya ako? Ang importante, ulitin ko dahil pinag-usapan natin yung learning process. Ang importante, natututo kayo sa ginagawa ninyo. And don't repeat the same mistake. Ano sabi ni Lao Tzu? When the student is ready, the teacher will appear. Totoo po ito. This is a universal law. That when you are ready, when you deserve it, when you are really eager to learn, there are so many sources of information and knowledge you can learn from. The teacher will appear. Pag ready ka na, uhaw ka, magugulat ka. May mga tamang taong ipapakilala sa'yo in the form of your upline or crossline para matuto ka ng knowledge na hinahanap mo. Yes. Totoo yan. Ako personal experience ko yan eh. Probably when I was ready, the teacher appeared. Sino yun? In the form of Mr. Francis Miguel. My upline in my former company was Francis Miguel. He was not my direct upline. He was the upline of my upline. Kasi ganito yan, yung structure namin, ganito yun. Ito yung may-ari, owner ng company namin. Managing director dito sa Pilipinas. Yung managing director sa Pilipinas, na-recruit yung Tony Miguel, tatay ni Francis. Siyempre, si Francis na-recruit nung tatay. Si Francis may na-recruit, kababata niya, si Edwin. Tagapako. Si Edwin may na-recruit ka-gym niya, si June. Si June, best friend ko nung college. Ako to, si Jurgen. Clear? Ging interesado ako. Guess what? When I was probably ready, nung eager na eager ako matuto, gusto ko maging successful, gigil na gigil ako. Guess what?
My uplines noticed me. Napansin ako. Nung napansin ako, anong ginawa sa akin? Binaba nila ako. Tinuruan ako nito. When I was actually on the 3rd level already, but Francis Miguel treated me like his own. He treated me like his own. Bakit kaya ganun? Because totoo yan, I was ready. Ang sipag ko, nagre-recruit ako, nagdadala ako ng tao. Ako yung late na umaalis ng opisina. Kapal na mukha ko, dikit ako ng dikit sa kanila kasi alam ko, mga milyonaryo, dikit ako dito. Baka makain ko mamaya, dikit ako. Oh. And then we became friends. And then he treated me like his own. And then I learned from him. I learned, hindi man shortcut, but I learned easily instead of me learning from my own experience, because it is wise to learn from your own mistakes, but it's even wiser to learn from other people's mistakes. So natuto kay FM, natuto kay Francis. Ano ba kayo? Kaya kung kayo gusto nyong tutukan kayo ng mga leader, apply nyo, pakitang gilas naman. Paano ka tuturuan? Paminsan-minsan ka lang nandito. Once in a blue moon ka. Alam niyo ba yung once in a... Ano yung blue moon? Yung blue moon, yan po yung pangalawang full moon sa isang buwan. Kasi theoretically, dapat isang beses lang nagkaka-full moon sa isang buwan. Pag sinabing blue moon, full moon siya na pangalawang beses na sa 30 days. Kaya pag sinabing once in a blue moon, talagang paminsan-minsan ka lang dito. Tapos gusto mong yumaman? Never happen. Paano ka makikilala ng upline mo? Hindi ka mapapansin eh. Ako as a networker, as a leader, ang napapansin ko lagi yung laging umaattend ng training ko. Papansin ko yan. Walang absent. Pilay na, umaattend pa. Yan o, si Makoy. Pilay na, umaattend pa. Hindi pumapalya sa training. Ako nga, napapansin ko eh. Upline nyo pa kaya? Kaya kung gusto nyo tutukan kayo, magpapansin kasi kayo. Kasi pag ka, lagi ka nandito, lagi kang may recruit, lagi kang dumidikit sa upline mo, approach ka ng approach kahit na hindi ka kilala. Sino ba to? Pero before that, magkakaibigan na kayo. Are we clear? Yes. Ang atmosphere sa networking, napaka-friendly. Hindi ito yung type na, parang dikit ng dikit sa akin, nakapakalinta mo eh. Walang ganun dito. Mas gusto ng upline nyo na dumidikit kayo sa kanila para matuto kayo. Tapos, ang evolution nyo yan, pag ikaw naman na bilang estudyante, is gumaling ka na ng gumaling, guess what? Yung teacher mo, hindi na masyadong tututukan ka, hindi ka na masyadong tutulungan kasi ikaw naman yung magiging teacher para sa ibang tao. Ganon ang evolution yan. And repeat until your learning becomes, pag sabing unconscious, yung hindi mo na inisip, habit mo na. Pag nagtututbrush ba kayo, nag-iisip pa kayo. Nagtututbrush ko, ang gilagin ko. Hindi. It becomes a habit. In fact, pag hindi mo nagawa, parang kapal ng ngipin ko sa harap ko. Yung pala hindi ka nag-toothbrush. Nakuha nyo? It becomes a part of you. Dapat ang learning, part mo na. Hindi na yung pinagtutulakan ka pa. Hindi yung, di ba? Yung upline mo, tinutulak ka pa sa likod. Abot mo upline. Pinauupo ka pa sa loob. Dapat unconscious na siya. Yung hindi mo na iniisip. Yung bang tamang ano ka na. Yung automatic na sa'yo. Yan. While implementing what I learned, my teacher would watch me from a distance. He let me struggle as I tried to remember what he had just shown me. So, one good thing about this is, kaya ako sinama to, yung mga uplines ninyo, from a distance, tinitignan yan ang mga galaw. Pag sabi kong from a distance, hindi lang physical distance. Pwedeng online, tinitignan nila kung gaano ka-active. Kasi ako personally, sa group ng teacher, ng mga sisters ko, nasa group chat nila ako. Hindi man ako nagko-comment, but I observe. I watch their activities. Because from there, nakikita ko kung active sila o hindi, seryoso sila o hindi.
From there, I learned kung yung mga natutunan nila ay na-apply ba nila o hindi. So, friends, pag kayo may activity, maniwala kayo sa hindi. There are eyes watching you. Pag wala ka ring activity, guess what? May mga mata din nakatingin sa'yo at nalalaman na wala kang production. Are we clear? Yes. So repeat until your learning becomes unconscious. Set specific goals with a hard timeline. Pinag-usapan na natin ito kanina. It's very important. Okay? Kung paano mag-breakdown ng goals ninyo. Kailangan meron kayong time frame. Again, we're talking about 2018 now. Pero kung anong aanihin nyo ngayong 2018, ito yung mga ginawa nyo noong 2017. Kung anong aanihin nyo ng 2019, will highly depend anong aanihin nyo ngayong anong itatanim nyo ngayong 2018. Kaya alam nyo yung mga grupo na may production ngayon, the truth is, kaya kayo may production na ngayon, yan yung tanim nyo noong 2017 kasi. At kung wala kayong masyadong inani noong 2017, guess what? Kasi nagtatanim kayo noong 2017, kaya wala kayong inaani masyado. Are you with me? Yes. So let's make 2018, for people who just joined recently, yung 2018, gawin mong tanim period. Yung mga matagal na nag-join, well, dapat umaani kayo ngayon, paunti-unti. Because, kaya ako nilagyan ng 2019, o 2018 ngayon. Again, yung nagtanim ng 2017, ani kayo ngayon. Yung nagtatanim dito, ani kayo ng 2019. At yung sarap, exciting tignan ng 2019. Kasi alam mo, pag nagtanim ka, may aanihin ka. Oh. Hayaan nyo na. I mean, you know, don't be affected by those people who never believed you. Your friends who turned you down. Your friends who turned their back against you. Doesn't matter. Ang importante, may panibagong chapter ka na ng buhay mo na sinisimulan ngayon. Ang buhay parang libro. Pag nag-networking ka, para ka nagbukas ng panibagong chapter. Yung mga kaibigan mo hindi naniwala kasi may chapter silang binuksan ng sarili nila. But guess what? By the time na matapos nila sa chapter nila, ikaw, nasa panibagong chapter pa ng mga goals. Tama? Kaya, look forward, friends. So, hindi nyo mararamdaman ng oras sa networking. Ang bilis lang. Hindi nyo mararamdaman. Pag busy kayo, ang dami nyo activity, hindi nyo mararamdaman ng oras. Nakaka-inspire magtrabaho. So, kung i-breakdown ko to, kung ano yung tinanim mo ng 2017, aanin mo ng 2018. Kung ano yung tinanim mo ng 2018, aanin mo ng 2019. Ganun din quarterly. Kung ano yung itatanim nyo first quarter ng year na to, aanihin nyo sa second quarter. Kung wala kayong masyadong activity, wala kayong masyadong kinakausap, kung basean kayo, di kayo nag-a-add ng new lines nyo, wala kayong bagong direct, don't expect major results or major change in your results. Pareho pa rin siya. If you keep doing the same thing over and over again, don't expect a different result. This is very important, tracking and accountability. Ayan, dapat nasusukat ninyo kung nasaan na kayo. Ibig sabihin nito, yung performance mo, nasusukat mo dapat. Gumaling ka ba o hindi? O huwag na yung tanong ko baka offensive. Present tense na lang. Gumagaling ka ba o hindi? Huwag nang gumaling. Gumagaling ka ba? Yan. Ulitin ko yung prinsipyo natin. Di bali nang hindi kumita basta natuto at gumaling. Nakakatakot sa lahat yung hindi ka gumagaling. Nakakatakot sa lahat yung wala ka ng grupo, wala ka pang natutunan. Wala ka ng grupo, 3 buwan, 4 na buwan ka na, tanong mo pa sa apply mo, apply ano po yung NDO? Tapos tayo dyan. 4 na buwan ka na, hindi ka alam yung NDO. And it's accountability, my friends. When I say accountability is that pag meron kang hindi ginagawa, ang accountability is pag meron kang hindi na-achieve, isa lang ibig sabihin nun, may hindi ka ginawa.
That's being accountable. Ang positive naman nun, pag may na-achieve ka, meron ka kasing ginawa. Oh, pag may napapayin ka, meron kang napresentan. Kaya ka may napresentan kasi meron kang na-recruit. Kaya ka may na-recruit kasi may prospect ka. Ganun kasimple. It's being accountable. It's being accountable for your result, whether it's positive or negative, but the choice is yours. Again, it's about taking responsibility here. Ang achievement, ang attainment, is all up to you. Ikaw ang tatrabaho niya. Gusto mo may pay-in, gusto mo yung downline mo, natututo. Kasi ganito yan eh. Hindi lang naman ikaw yung dapat may pay-in eh. Downline mo dapat may pay-in din. Ano, natuturuan mo ba kasi? Baka naman hindi ka na-duplicate kasi kulang ka ng duplication. Baka naman hindi ka nakaka-duplicate kasi ikaw mismo kulang ka sa training. It's being accountable. Ang tawag doon, accountability. You don't blame other people. You're being accountable. Whether maganda production mo, hindi. Ikaw yan. Pero mas masarap sisihin ang sarili pag successful ka. Problema to. Ano? Flash out ko, outline ko, problema. Ay, yan ang mga masarap na problema. Hindi yung pangalawang problema to. Bakit? Magbi-meeting na naman kami, tatanungin kami ni upline kung ilan na papel. Problema to, zero na naman ako. Are you with me? Yes. So, may ganun eh. You have to be accountable for your actions. So, finally, my friends, when you set your goal this year, number one, how do you set them? Of course, sabi ko nga kanina, the first step is set the ano tawag dito pag pinapana? Ano tawag dito? Target. Yung ring, pag nag-shoot, ano tawag? Goal. Kaya nga sa basketball, pag tinira, tapos linak siya na pababa na yung bola, ano tawag? Goal tending, hindi tinawag na ring tending. Because ang goal ng bola, ma-shoot. Ang goal ng arrow, tumama sa target, bullseye. You have to have an objective. What is your objective per month? Anong gusto mong income per month? Because pag meron kang goal, that will translate to, ano tawag dito? Goal will translate to, lakasan nyo po, goal will translate to, meaning, leaders, uplines here. Pag ang downline nyo, walang activity, malabo kasi ang goal niya. Wala siyang goal. Ang goal niya ano? Yumaman. Magkakotse. Lumaki grupo. Masyadong general. Tanong ko sa inyo, anong gagawin mong activity para yumaman? Sige nga. Pag ang goal, gusto ko yumaman. O ano activity para yumaman? Wala ka rin maisip. Ang dami, tumaman. Kaya ng loto. Activity yun. Gusto mong yumaman, ano pa? Yung maraming M. Mag-asawa ng matandang mayaman na madaling mamatay. Limang yan yun eh. Mag-asawa ng matandang madaling mamatay. Hindi katulad na, I want to earn 20,000 per month in AIM Global. Ano activity niya? O di may tatranslate mo ng action. Kaya pag wala kang activity, the truth is, wala kang kasing goal. Ang goal mo masyadong malayo. Gusto ko maging milyonaryo, sir. O, paano gagawin yung activity para maging milyonaryo? Oo, given yun. Mayayaman ka, magiging milyonaryo ka. Pero please break it down sa specific. Next, know the time. Pinag-usapan na natin yan. Dapat may time frame. Sabi mo, time frame. Merong deadline. Di ba? Parang sa tax. Bayaran ng tax ngayon, lalo na from last year. Amelia, may deadline. Pag malapit na ang deadline, ano ginagawa ng taxpayers? Nagmamadali. Pag malapit na yung exam, pag sinabi ng teacher, come February 28, we will have our first quarter exam. Ano gagawin ng estudyante? Magka-cramming kasi may deadline eh. Sabi ng teacher, you will pass your thesis someday. Make your thesis and I will ask you to pass it to me someday. Gagawa ka? Alam mo, ulitin ko, ang creation ng goal, dalawang paraan. Mental and physical. Pag sa mental, wala kayong, hindi kayo specific, wala kayong time frame, wala kayong deadline, hindi lalabas yung best ninyo. Hindi lalabas yung potential ninyo.
Ako, alam nyo, mas nagiging creative ako pag malapit na yung event. Kasi pag malayo pa yung event, complacent ka. Pero pag palapit ka sa event, I become creative. Yun ang purpose ng deadline. Parang inilalabas niya yung potential mo. Next, identify the obstacles. Ito, dalawang obstacle. Merong may tinatawag na self-created. May tinatawag na ikaw ang nag-create ng obstacle na yun. Man-made. Tapos meron namang mga obstacle na natural. Hindi mo makokontrol. Ang gusto kong ma-identify nyo dito, ano yung personal obstacle? What are those things that are actually stopping you and preventing you from achieving your goals? Is it your fear? Hanggang ngayon ba may fear ka? Is it the fear of the unknown? Is it your pride? You don't want to learn and humble down? Is it your lack of skills? Yan ba ang obstacle mo? Kasi wala ka pa rin skills hanggang ngayon. The truth is, kailangan yung malaman yung mga obstacles na pumipigil sa inyo kasi the only way we can solve the problem is to actually identify the pag ang problema ikaw, positive yan. Kasi pag ikaw ang problema, kaya natin gawa ng paraan. Ikaw yan eh. Ang mahirap na problema yung hindi mo kaya makontrol. The weather, the economy, the devaluation, etc. Yung hindi nyo kaya makontrol, let's not talk about that. Work on things we can control, especially yung sa sarili. My point is this, kung merong pinakamalaking factor na nagpe-prevent, nag-stop para kunin ang goal mo, hindi ibang tao. It's not the landscape of MLM in the Philippines. It's not because we are poor. It's not because of the economy. Your greatest obstacle, sorry to say, is you. Sir, ang sakit naman nun, ba't ako? Simple lang. Pare-pareho ng setting eh. Pag sinabi kong setting, pare-pareho tayo ng presyo ng produkto. Kunwari, ikaw naka-blue. Magkano ang new GP? 698. Tama ba? Ikaw, magkano ang GP mo? 698 din. Pareho na. Pareho yung setting eh, tama? Pareho tayo nasa Pilipinas. Pareho ng produkto, presyo. Pareho tayo ng economy. We have the same president. Pero bakit iba-iba yung level of achievement? Dahil nasa pagkatao. Clear? Yes. Parang sa computer, pare-pareho lang ng setting. Walang pagkakaiba. Bakit yung iba nagpe-perform ng mas mabilis sa yung global? Kasi personality, individuality. Although legitimate yung concerns na because of the economy, mahal ang product, etc. Pero the truth is, hindi dapat factor yung para pumipigil sa inyo. Kung nagawa ni Juan, kayang gawin ni Pedro. Kung nagawa ni Leo Kaduyak, imagine Leo Kaduyak. Grade 5. Tricycle driver. Now, in Tagbilaran, he is our top 1 distributor. Ang combined income nilang mag-asawa, ni Leo at saka ni Annalisa Kaduyak, a former tricycle driver, grade 5, and a former sales lady sa Gaizano Mall. Combined income is almost 800,000 per month. Grade 5. Sales lady. They are living in a 4-story house. Kataas ng AIM Global. 3 sasakyan. Puro SUV. May Pajero, may Fortuner, at merong top of the line na Ford Ranger na nakaset up. Grade 5. Now tell me, what is your excuse? Gano'ng kahirap mag-recruit kung tricycle driver? Gano'ng kahirap mag-recruit kung grade 5? Gano'ng kahirap magpa-painting? Pag mahirap ka, kakiramayan na kakilala mo, mahirap din. Bukas, nasa Cebu ako. I'll be meeting with our top distributors there, top leaders. One of our top distributors there is Miss Gemma Hamison. Gemma, guess what? 20 years, factory work, high school, undergraduate. Nag-AIM Global nakatira sa ilalim ng tulay under the Mactan New Bridge. If you're in Cebu, there are 2 bridges going to Mactan, the old and the new bridge.
under ng, yung bridge. Sa ilalim, squatter. Hindi ko na kailangang i-describe sa inyo kung ano yung tsura pag nakatira ka sa squatter's area. Ang daming bata. Factory ng bata. Dikit-dikit ang bahay. Yung ibang bahay walang pinto. Ano obstacle ni Gemma Misola? Hindi lang obstacle yung sitwasyon niya sa buhay. Obstacle niya pa yung asawa niya. Napaka-negative ng asawa. Nagde-networking si Gemma, yung husband, negative. Tinuturuan nung upline nila Flor. Si Gemma sa bahay, ang ginagawa ng mister, nagwawali sa harap ng mga... parang alam mo yung pinalalayas na ito. Pag alam niya lang yung asawa niya, pauwi na si Gemma, gagawin ng wanito, kakainin lahat ng kanin sa bahay. Para yung asawa niya, pagod na, gutom pa, wala pang makain, para daw mag-quit. Hindi nag-quit. Tuloy. Look at Gemma Mizola na. Qualifier ng Hong Kong trip, qualifier ng profit sharing, qualifier ng US trip. One of our top distributors in Cebu City. They are now driving a brand new car. Naka-Ford Everest na brand new, parang aeroplano sa loob. Ang ganda, kulay puti. Nagdadrive si Juanito. Positive na. Bumili ng bahay malapit sa Karkar, sa, I think, North Cebu ba yun? Pag-Karkar? North ba yun, Max? South. Ha? South. Bumili ng bahay. Cash, 8 million. Cash. May swimming pool pa sa likod ng bahay. Sabi sa akin ni Gemma, sir, alam mo, pag-alis namin dun sa squatter na bahay namin, una kaming lumipat apartment. Yung mga anak ko, maghapong naligo siya shower. Kasi daw, may dumalabas na tubig sa tubig. Pero sa squatter, puro igib lang, igib. Puro balon. Can you imagine that kind of challenging? Gano'ng kahirap mag-review? Pag factory worker ka, squatters area ka, na hindi ka nakapagtapos. Gano'ng kahirap? Gano'ng kahirap mag-recruit na alam ng mga tao background mo? Walang magpautang sa'yo kasi sa lahat may utang ka na. Gano'ng kahirap? Let me ask you, gano'ng kahirap? And yet, this person now, this couple na, is averaging an income of 600,000 per month in Cebu City. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, pag hindi nyo nagawa, what is your problem? Yes. Ano ang problema? Ano nakagawa? Gaganda nyo? Kapag tapos, mukha kayong mayaman kahit na mukha pa na. Ang credible nyo para lumapit sa prospects. Pero yung squatter, yung grade 5, grade 6, ang daming na dapat rason para hindi magtagumpay. Pero nagtagumpay. Ikaw na dapat minimal ang reason mo para magtagumpay. Ba't hindi ka magtagumpay? Ang problema, sa iyo. Kaya matyak ito. The truth hurts, but the truth shall set you. Yes. Okay ba yun? Yes. Di bali nang masakta kayo sa akin. Yes, hindi nyo marinig. Next, know the time, identify the obstacle. Dapat may plano. Usapan natin ito. Yung time, yung plano, yung time kayo mag-i-aim. Full time ka ba? O fooling time? Kasi yung ibang spell ng full time nila baliktad eh. Ang totoong spelling ng full time, F-U-L-L. Yung iba, F-O-L. Full time. Gigising, tanghali. Manonood muna ng Itbulaga. O kaya yung sa kabila, sa ibig, magkakape. Pupunta dito sa office, walang break. Tatambay, atin ng training. Uuwi, sasabihin sa bahay, nakakapagod. Saan ka napagod? Tanghali ka na upunta, wala ka pang recruit, nakaupo ka dyan, umuwi. Pagod! Bukas ulit. Tawag doon, full time. Fooling your time. Ang level ng success nyo dito will highly depend sa level ng seriousness. How deep is your,
Deep is your level of seriousness. The level of your seriousness. Ganun din kayo magtagal. Ganun din naman kahit saan. Trabaho, hindi ka masyadong seryoso, hindi ka mapagluto. Manligaw ka ng babae, hindi ka masyadong seryoso. Hindi ka rin sasagutin. Sagutin ka man, nagbibiro din siya. Hindi ka seryoso. Next. Ano yung mga action? Sinasummarize ko lang actually. Alam mo na yung plan. From planning, you will know the activity. Ano yung activity? Ano yung P? Prospecting. Ano yung R? Recruiting. Ano yung I? Inviting. Ano yung P? Presentation. Ang presentation, maraming form. May office presentation, may table presentation, may house party, may online presentation. Kahit ano pa yung presentation na yan, you have to know how to close the deal. How to close the sales. And from closing, okay, part of your closing, marunong kayo magpa-ABC. And then follow up. And then, possible naman, pay-in. Pag nag-pay-in siya, anong gagawin mo sa kanya? Ituturo mo rin sa kanya to. Because you would want yourself to be duplicated but by your future downline. Nakikita nyo ba yung flow? Nakita nyo yung picture kung paano? Hindi mas malinaw na ngayon. Ano yung mga skills na hindi mo pa alam? Dito sa binanggit ko, huwag kayong mahihiya. Kung hindi nyo pa alam, huwag kayong, kaya hindi ko pa alam lahat. Well, be frank with your upline. Upline, pasensya na. 4 na buwan na po ako. Pero wala pa rin ako naiintindihan hanggang ngayon, upline. Sorry. It's okay. Sabi lang na upline mo, mag-coligos ka din minsan. 4 na buwan ka na eh. Para, ano yun, for brain development. Ano yung mga kailangan nyo ma-acquire na hindi nyo pa alam? Ano pa yung hindi nyo alam? Mahina ba kayo sa product demo? Mahina ba kayo sa OTP? Hindi ba kayo marunong mag-online? Saan kayo mahina? Sa prospecting ba? Sa recruiting? Baka naman sa follow-up kayo may problema? May napapapunta kayo pero hindi bumabalik? Baka nasa follow-up ang problema? You have to identify kung ano pa yung mga skills na hindi nyo natututunan. The future to see is of course the future you will get. Kung ano yung nakikita nyo mangyayari sa inyo sa future, yun yung makukuha ninyo. So if you see in your future that you'll be successful, malaki grupo ninyo, guess what? Your brain will be creative. Ang maganda naman sa buhay, minsan yung answers na hinahanap mo, yung brain mo na magsasabi sa'yo, yung mind mo na magsasabi sa'yo. Your brain, your mind, you become creative. Basta ikaw, gigil na gigil ka sa goal mo, tutulungan ka ng universe to get your goals. And some creative ideas will just pop out from your mind. So, the set of the sale. So, ito yung sinasabi ko kanina. It is what you do with what happens to you. Lahat pare-pareho ng ihip ng hangin sa atin. Kung anong gagawin mo sa nangyayari sa'yo, sa sitwasyon mo, yun ang magdidictate ng buhay mo. Tignan nyo si Gemma, si Yuri, tignan nyo sila Leo, at marami pang iba. And as I've said, it is the same wind that blows to us all. Pare-pareho lang tayo ng settings. Nasa pagkatao. Don't wish for less problems, wish for, dapat M to. Wish for more skills. Don't wish for less challenge, but wish for more wisdom. Ang successful na tao, hindi yan yung ang wish niya, sana wala na lang problema. Hindi. Ang wish ng mga gusto maging successful ay sana mas marami ako matutunan para maharap ko lahat ng mga challenges na dumarating sa akin. Okay? Develop new skills, getting new new customers, getting a sale, laying the foundation of entrepreneur career, and of course, recruiting and follow-up. Yan yung mga pwede nyo i-develop na skills over a period of time. Basta importante mga kaibigan, natututo kayo, natututunan nyo yung networking skills. Dapat yun ang magkaroon kayo yung skills. And the only way you can acquire those skills, 2 steps, sabi ko kanina. Number 1, learn and then apply. Sabihin nyo, learn. Learn. Pangalawa, apply. So do not just learn and learn and learn without applying, because learning without applying is like learning is not learning at all. So dapat na-apply niyo yung mga natutunan nyo. Communication and presentation, 3 lang yan. Train your downline, teach your downline, and of course, ito ang hinihintay sa mga leaders sa'yo bilang upline. Meron ka dapat ability to inspire. Pag nagkaroon na kayo ng grupo, tatandaan nyo itong communication and presentation.
Pag wala pa kayong grupo, hindi nyo pa ma-apply ito. Kailangan namang iti-train mo. Alam mo. Train, teach, and the ability to inspire. So may mga grupo dito, please. Ito ang mamaster ninyo. Kahit isa pa lang down na inyo, ginagawa nyo na dapat. Para pag malaki na ang grupo nyo, handang-handa na kayo. Oh. Deserve versus determine. If you plant, of course, you will reap. Life responds to the people who deserve it. Ulitin ito, maganda to. Life responds to the people who deserve it. Lagi kong sinasabi to nung ako'y nagsisimula sa networking na tinatrain ko sa mga downlines. Pag hindi ka pa successful, siya lang ibig sabihin, hindi mo pa deserve. Ba't hindi mo pa deserve? Baka kulang ka pa sa action, kulang ka pa sa prayers, kulang ka pa sa skills. Hindi mo pa deserve. Because if success comes to you and you do not deserve it, it will just, it will just be gone. Mawawala rin siya. It will just disappear. Kaya nga, tandaan nyo, mga tumatama ng loto. Pag tumama ng loto, jackpot, tingin nyo, habang buhay silang mayaman, hindi. Why? Hindi nila deserve, hindi nila pinaghirapan, walang skills, hindi marunong sa investment, walang money management. Pag may nanghingi ng balato, balato lang. Isang buwang piyesta sa lugar nila. Ano tawag? Sa mga mabilis yumaman, pero madaling mawala. One day, millionaire. Why? They don't have the skills. They did not deserve it. May kasabihan, and I've memorized this. Anything that is gifted to you, that is handed down to you by the universe, without you recreating it for yourself, will always be taken away from you. Anumang bagay na binigay sa'yo, na nakuha mo, na hindi mo kayang gawin o ulitin, ay laging mawawala sa'yo. So, ano importante? Kailangan deserve mo. Are we clear? Yes. Deserve mo based on your time, seriousness, sa hataw, sa pagod. Yan. Sinabi ko na kanina to, your skills determine your future. You get what you expect. And, guess what? One thing you need. One last thing you need. Okay, ulitin ko. One last thing you need? Take action. Di ba, sa mga pelikula, hindi gugulong ang camera without the director saying action. And learning without doing it, without taking action is useless. So, the world doesn't pay you for what you know. The world pays you for what you do. Tatalunin ng masisipag ang magagaling dito. Hindi namin kailangan na magaling. Kailangan namin dito masipag. Sabi ko nga, di ba? Dadaigin ng isang taong hindi magaling pero bukas ang isip, yung mga taong magagaling pero sarado ang isipan. Ha? You learn things from your experience, but that cannot be learned through listening to others or reading books. So your best teacher is your experience. Saan mo makukuha tong experience? Di pag umaksyon ka, paano ka matututo sa experience mo? Wala ka namang ginagawa. Oh. To be successful, you have to do what successful people do. And ang mga successful ay ang mga successful na tao, highly action-oriented. Action-oriented. Hindi lang sila goal-oriented. Action. Sa Tagalog niyan, alam niyo ano? Hataw. Walang tulugan. You know, if you love what you do, may lumalabas na hindi siya hormone. Hindi rin siya, I don't know the term, if it's hormones or a chemical. Yung brain, nagsisikret, naglalabas siya ng tinatawag na dopamine. May adrenaline. Itong dopamine, lumalabas to pag in love ka. Lumalabas to pagka passionate ka sa ginagawa. And this dopamine gives you, hindi mo nararamdaman, a natural high. Hindi ka napapagod. Hindi ka napupuyat. For unknown reason.
Hindi ka pa kumakain ng lunch, hindi ka pa kumakain ng breakfast, mararamdaman, gabi na, ay, di pa pala ako kumakain, puro ako OPP. Kasi, gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo. Pag in love, ganun. Hindi ka nagugutom. Kaya di ba yung mga in love, date lang ng date. Hindi mo pala tayo kumakain. Hindi ka na nararamdamang nagugutom. Because of dopamine. And if you love what you're doing, my friends, gusto niyo yung ginagawa niyo, passionate kayo sa aim, lalabas yun. Walang, you don't care kung hindi ka pa natutulog. Makikita niyo, maririnig yung apka niyo, grabe, 3 oras pa lang tulog ko. Pero makikita mo, ay na. Yung iba naman, tulog na tulog, 8 oras, 10 oras, pero pag konser, wala, kagana-gana. Again, nothing happens until you take action. Walang mangyayari, kaya ngayong year na to, 2018, is a year of action. Yes. Year of action to. Hindi year of the dog. Please, stop it. This is the year of action. Yes. Ha? Quit waiting for perfection. It will never happen. Yung perfect, alam mo na lahat bago ka magsimula, it will never happen. Yung, sir, kailangan, gusto ko mag-recruit pag talagang ready na ako. Hindi ka magiging ready. Huwag na tayo magkutuan. Oh, quit waiting for inspiration. Ano ko, pag inspired ako, sir, medyo di mo na ako training kasi hindi ako inspired. It will never happen. What I'm saying is, quit for the perfect condition. Quit waiting. Quit asking for any conditions for you to become successful. Kung lagi kang may kondisyon para magtagumpay, para umakto, para gumalaw, hindi ka magtatagumpay. Wala mo ng kondisyon. Wala ka pang karapatang humingi ng kondisyon. Wala pa. Quit waiting for permission. You don't need approval from other people. Ang kaligayahan mo, ang success mo, ikaw ang gagawa, hindi yung ibang tao. So please, do not consider kung ano yung sinasabi ng mga critic ninyo. Kaya mo sila. Yung iba ayaw maging global kasi bakit? Humihinto. Hindi approve ng peers nila, hindi approve ng sirkulo nila, hindi approve ng kanilang friends. It doesn't work. The world doesn't work that way. At the end of the day, mga kaibigan, maniwala ka. Ikaw at ikaw lang ang responsable sa success mo. You don't need other people's permission. Quit waiting for motivation. Yung iba, sir, motivate mo naman ako. Alam mo, tingnan mo pa lang yung sitwasyon mo, motivated ka na lang. Tingnan mo lang yung bank account mo. Hindi mo nga tinitingnan mo sila yung Quit waiting for someone to change. You cannot change other people. Quit waiting for your wife, for your spouse, for your husband to change, for your partner to change. They will never change. Ikaw lang ang magbabago. Sometimes yan yung condition natin sa buhay. Kasi hindi nagbawa yung mga asawa ko, nagir pa rin hanggang ngayon, kaya patuloy ako ng bababae. So, kaya may chaos sa mundo. Quit waiting for the right person to come along because the right person will come along if you become the right person. Yes. Hindi darating ang tamang tao kung hindi ka tamang tao. Gusto mo ng perfect girlfriend. Ikaw naman, ano ginagawa mo? Inom ka ng inom. Yosi ka ng yosi. Hindi ka nagko-control ng weight mo. Hindi mo tinitignan na madumi pala yung tenga mo. Hindi ka gumagamit ng Q-tips. But you're waiting for the perfect girl. And you're asking yourself, bakit wala akong nagkakagusto sa akin? Tingnan mo muna yung ngipin mo. It's very basic. Tama ba ako? Paano darating yung agila tamang tao kung hindi ka seryoso sa negosyo mo? Hindi ka nakikitaan ng commitment. Because ang agila, sasama sa iya, dadapo ang agila sa'yo. Whether it's direct downline or down the line. Makikita nila kasi, pag seryoso ang leader nila, gusto nilang sumama sa mga taong seryoso at committed. Eh kung ikaw yung pa-Jeprox ka lagi, pag pumunta rito, wala ka man lang konting fitness sa katawan, wala kang professionalism. Yung down the line mo, may dalang professional, agila dapat.
Nagsalita ka pa lang, puro ka mura. Grabe to, pucha, alam mo, talaga nakakabalik. Grabe, ano to? Ayun to. Alam mo, ginagawa, professional, banker, marami dapat kilala, ganyan ka magsalita. Paano na ma-attract yung tamang tao? Gets niyo ako? Yes! Become the right person first. Hindi ko naman sinasabing ganun lahat ng instances, pero yung level of commitment and seriousness nila, yan ang makaka-attract ng tamang tao. Yan, magiging magnet ka kasi. You magnetize the right people if you become the right person. Ayan, no? Quit waiting for a more favorable horoscope. Tigil-tigilan nyo na yung kakabasa ng abante. Bulgar. Ha? Tik-tik, meron pa ba? Kawalan, ha? Hindi ko na inabutan yun. Now, so, please, okay? Quit waiting for more self-confidence because the truth is, ang self-confidence na de-develop pag ginagawa nyo na siya, hindi siya darating na nakaupo ka. Do you think na-develop yung skills ko sa public speaking one day na lang? No. I kept doing it for the last 21 years. That's why I'm like this now. So, ang self-confidence na de-develop siya pagka uma-action ka na, gumagalaw ka na. It will not just dawn on you or it's not something that will just touch you. No. Nade-develop din siya. Quit waiting for the pain to go away. Because the truth is, as long as we are alive, the pain is always there. Sabi nga ni G.I. Jane, yung maalala niyo, palabas dati ni Demi Moore na, you know, talagang pinahihirapan siya because hindi pa tanggap sa US military ang women at that time. You know, talagang grabe, she was nearly raped, beaten up, and everything. Pero sabi niya, one thing about pain is that you still know you're alive. Ang maganda sa pain, alam mo na buhay ka. So as long as, you know, may goal kayo, the bigger the goal, the bigger the obstacle. And the painful, more painful it is. Yan ang katotohanan. Mas malaki gusto mo sa buhay, mas masasaktan. Mas mataas, matayag ang pangarap mo, mas masaktan. Kaya ang ginagawa ng iba, para hindi na lang masaktan, huwag na lang matayo. Ha? Tama ba ako? So, pwede yan mamamili because life is a matter of choice. Tama ba? Hindi ang mahirapan, pero sanggot lang makukuha mo. Mahirapan ka, pero guess what? Sikat ka sa buong angkan mo kasi ikaw ang pumutol ng kahirapan. Tama ba? Ilan distributor namin? Ilan? Umiikot ako sa iba't ibang probinsya. Simpleng kotse. Hindi ko naman sinasabing simple. Sorry for the term. Nagka-kotse. Hindi ganun ka-high-end, pero baliw na baliw, mangiyak-ngiyak sa kotse. Na napaka-simple. Bakit siya? Sir, alam mo, baliw na baliw ako. Sa tatlong generation ng pamilya namin, ako pa lang po ang nagka-kotse sa buong angkan namin. Kahit gano'ng kasimple yung sasakyan, baliw ang buong angkan niya. Bakit? Ang angkan nila, umaakyat ng yun. Nagbebenta sa koprahan. Alam niyo yung mga gano'n? Yes. First time siya nagka-kotse. Maliit lang yung sasakyan. Pero baliw na baliw. Gets niyo ako? Yes. Paano kung ganong klaseng memory, ganong klaseng remembrance ang magagawa ng AIM Global sa'yo? Yes. Kaya ilalim, apo ng apo mo na. Ha? Mga pinsan, yung lolo ng lolo mo, yun ang unang nagkakotse sa angkan natin. Ha? Pagmamalaki ka. Kasi pag may achievement ka, maaalala ka eh. Pero pag wala kang achievement, limot ka kaagad. Pansinin mo. Kilala niyo pa yung lolo ng lolo niyo? Walang nagawa, kaya hindi natin kilala. Pwera biro, wala. Pwera na lang, kilala mo pa yung lolo ng lolo mo? Oo naman, katipunero yun eh. Mga ganon. Pero kung walang nagawa at ordinaryo, limot na. Pero dahil sa AIM Global, maaalala kayo habang. So, in other words, my friends, quit waiting. In other words, do it now. Not tomorrow, not later,
Not next time, but now. Because the only time that we actually have is now. We don't have yesterday because it's gone. We don't have tomorrow because it's still a period of time that will about to come. The only time that we have right now is now. So quit waiting. So, before I even end, failing forward means no man ever became great or good except through many and great mistakes. Sorry, yung kamali sa font nung tinransfer. Sabi ni William Gladstone, sabi niya, wala daw isang tao na naging sikat, gumaling lahat ng walang nagawang matitinding. Di lang simple yung pagkakamali sinabi. Sinabi, many and great, matitindi, malulupit. Walang naging ganyan na hindi nagkaroon ng malulupit at matitinding pagkakamali. So please, let's all fail forward. It doesn't matter kung nag-fail kayo noong 2017, you made many mistakes. It's okay. Kailangan mo yun para maging great distributor ka rin ng name. Okay? So, ngayon pa lang, I'd like to congratulate each and every one of you because I know with this kind of direction that you have for the whole year, I know this 2018 come December, iba-iba na ang Pasko nyo.